Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3021-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nakalimutan ni Clarence, ang emperador ng Supporting Fall Nation, ang tungkol sa protection na ipinatupad ng Celestial Lord upang protektahan ang pagiging hindi kilala ng mga kalahok. Ang mga score ng mga kalahok ay hindi maa-update ng real-time sa scoreboard. Sa sandaling ito, ang mga puntos ni Alvin mula sa pagpatay kay Jimiel ay hindi makikita sa kanyang mga puntos sa scoreboard. Kung hindi, siya sana ang nakakuha ng unang pwesto. Alam ng ilan sa mga emperador mula sa ikawalong baitang na Celestial Kingdom sa Thousand Nations na sina Alvin at Jude ay kumakatawan sa Supporting Fall Nation at sa East Ming Nation. Naiinggit silang tumingin sa mga emperador ng Supporting Fall Nation at sa East Ming Nation. Tunay na mapalad ang Supporting Fall Nation at ang East Ming Nation na nakahanap ng mga mahuhusay na cultivator na walang sekta. Samantala, ang mga tao mula sa 3 sekta at 2 angkan ay nag-uusap din sa isa't isa. Ang 2 kalahok ay pumangalawa at pumangatlo ayon sa pagkakabanggit, sina Alvin at Jude, ay tila wala pang 100 taong gulang. Tiningnan ng kinatawan na pinuno mula sa Sawyer clan, si Jackie, ang pangalawa at pangatlong pangalan sa scoreboard at sinabing, nabalitaan kong sila ay mga cultivator na walang sekta na natagpuan ng mga nasa ikawalong baitang na Celestial Kingdoms mula sa Thousand Nations territory. Bagamat naunawaan na ni Jude ang batas ng kamatayan, ang katotohanang nakarating siya rito ay nagpapatunay na kahit papaano ay naunawaan na niya ang 2 lalim ng batas ng kamatayan. Buong kumpiyansang sabi ni Gilier, ang kinatawang pinuno mula sa Gongyang clan. Sinabi ni Chess, ang Hallmaster mula sa Arhet Hall sa Cloud Platform Sect, hindi pa nga 100 taong gulang sina Jude at Alvin. Kasunod ng iyong linya ng pag-iisip, malamang na naunawaan din ni Alvin ang 2 lalim mula sa isang batas. Pareho silang napakagaling. Huwag mong kalimutan si Tracy. Siya ang pinakamagaling na taong lumitaw sa Meyer clan, isang grade 7 clan, sa nakalipas na 10,000 taon. Bukod pa rito, isa siyang babae. Sabi ni Giovanni, ang vice-sect leader ng Simplicity Celestial. Pagkatapos, tumingin siya kay Chess at idinagdag, Chess, dahil babae si Tracy, mukhang hindi siya kayang i-recruit ng Cloud Platform Celestial Sect. Tumawa lang si Chess bilang tugon. Sa katunayan, ang Cloud Platform Celestial Sect ay tumatanggap lamang ng mga lalaking disipulo. Dahil babae si Tracy, hindi siya makakasali sa sekta kahit gaano pa ito kagaling. Dahil dito, nagningning ang kanyang mga mata nang makita niya ang pangalan nina Alvin at Jude sa scoreboard. Kahit na medyo mas mahina sila kaysa kay Tracy, walang duda na mas matalino ang 2 kaysa sa kanya. Tutal, ang 2 lalaki ay wala pang 100 taong gulang habang siya ay halos 200 taong gulang na. Si Ming Fen, ang pinuno ng ikatlong sekta ng Copland Celestial Sect, ang tanging kinatawan mula sa 3 sekta at 2 angkan na hindi nagsalita. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nangungunang 3 pangalan. Sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Si Alvin at ang iba pa ay dinala sa tila pinakamalalim na kalaliman ng isang mahiwagang enerhiya na naglaho pagkarating nila sa kanilang huling destinasyon. Ang lugar na ito. Nakita ni Alvin ang mga blok ng bato na nakapatong-patong sa iba't ibang taas sa kailaliman. Habang tumataas ito, mas kakaunti ang mga blok ng bato. Hindi kalakihan ang laki ng mga blok ng bato. Kasya lamang ang isang taong nakaupo nang nakakross ang paa. Nang tumingin si Alvin sa paligid, natuklasan niyang wala siyang makitang dulo ng lugar. Walang katapusang kadiliman lamang ang nakapalibot sa kanila. Sa sandaling ito, ilang tao ang sumigaw sa gulat. May paparating mula sa dulong ito. May paparating din mula rito. Bumalik sa dating katinoan si Alvin at agad na lumingon upang tingnan ang 2 dulo ng lugar kung saan sila dinala. Nakita niya ang isang grupo ng mga tao sa magkabilang dulo. Malinaw na ang 2 grupong ito ay dinala rin ng mahiwagang enerhiya. Walang duda na ang mga taong ito rin ang mga taong nakapasok sa Celestial Lord Temple. Sister Mariel. Isang malumanay at kaaya-ayang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin sa sandaling ito. Kasunod nito, isang berdeng figure ang lumipad patungo kay Mariel, ang henyo mula sa Frost Sect, na nakatayo kasama ang mga tao mula sa grupo ni Alvin. Sister Meyer.
Isang pambihirang ngiti ang sumilay sa mukha ni Mariel nang makita niya ang berdeng figure. Ang berdeng figure ay pagmamayari ng isang babaeng mas kaaya-aya at mas maganda kaysa kay Mariel. Tila isa siyang malakas at may kakayahang babae. Tracy. Nanlaki ang mga mata ni Jingayo na nakatayo malapit kay Alvin sa gulat nang makita ang berdeng figure. Siya si Tracy. Gulat na tiningnan ni Alvin ang babaeng nakaberde sa harap niya nang marinig niya ang mga salita ni Jingayo. Si Tracy ay isang prodigy mula sa Meyer clan, isang grade 7 clan. Siya ay halos 200 taong gulang na at naunawaan na ang dalawang lalim mula sa batas ng tubig. Kasalukuyan niyang nauunawaan ang ikatlong lalim at naunawaan na ang mga pangunahing kaalaman nito. Ang kanyang pag-unawa sa ikatlong lalim mula sa batas ng tubig ay maihahambing sa pag-unawa ni Alvin sa batas ng gravitational space dipiti ng mundo. Dahil sa kanilang antas ng pag-unawa, hindi nito gaanong napalakas ang kanilang lakas, ngunit ang maliit na pagpapalakas na ito ay mahalaga pa rin. Halimbawa, kung hindi dahil sa maliit na pagpapalakas, hindi mapapatay ni Alvin si Carl kung aasa lamang siya sa kanyang Royal Grade Celestial Weapon. Dahil sa interaksyon ni Mariel at Tracy, hindi mahirap makitang maganda ang kanilang relasyon. Likas na nasa disbentaha ang mga babae pagdating sa pagsasaka. Iilan lamang ang mahuhusay babaeng tagapagsaka tulad nina Tracy at Mariel sa mga rehiyong nasa ilalim ng kontrol ng Profound Nether Mansion. Dahil dito, ang dalawang babae ay may malapit na relasyon. Sister Mariel, siguradong naging mabunga ang biyahe mo, di ba? Nakangiting tanong ni Tracy. Hindi napigilan ni Mariel ang mapait na napatingin kay Tracy. Instinktibo niyang tiningnan si Alvin. Kung wala si Alvin, walang duda na magiging mabunga ang kanyang paglalakbay. Matapos masaksihan ang lakas ni Alvin at ang kanyang Emperor Grade Celestial Weapon noong ikalawang pagsubok sa Celestial Lord Temple, hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos at makipagkompetensya dito para sa mga kahon at ball sa Soul Extinguishing Water. Anong nangyari? Nang makita ang mapait na ngiti sa mukha ni Mariel at ang pag-aalala sa mga mata ni Mariel nang tumingin siya sa isang binata na nakasuot ng lila, nahal ata ni Tracy na may mali. Wala lang. Umiling si Mariel at ibinalik ang tingin kay Tracy bago nagtanong, Sister Meyer, marami ka bang nakuhang bagay? Hindi naman masyadong masama. Tumanggaw si Tracy. Malinaw na mahinhin siya base sa ngiti sa mukha nito. Kilalang kilala niya si Mariel kaya alam niyang may bumabagabag kay Mariel sa kabila ng mga sinabi ni Mariel. Nagtanong siya, Sister Mariel, anong problema? Alam kong may bumabagabag sa iyo. May kinalaman ba ito sa binata na nakasuot ng lila? Bumantong hininga si Mariel bago niya ikinwento ang nangyari sa pamamagitan ng voice transmission. Natigilan si Tracy at hindi nakapagsalita matapos marinig ang nangyari. Hindi niya pinagdudahan ang sinabi ni Mariel. Isang peak overarching heavenly supreme celestial na nakaunawa ng dalawang lalim mula sa batas ng mundo. Ang kanyang talento ay talagang nagpahiya sa kanya. Bukod pa rito, ang taong ito ay mayroon ding Emperor Grade Celestial Weapon. Gamit ang Emperor Grade Celestial Weapon, napatay niya si Jimiel sa isang suntok lamang. Natural lang, kilala ni Tracy si Jimiel. Tutal, may pagkakataon din na sinubukan siyang ligawan nito. Bagamat tiwala siyang matatalo niya si Jimiel sa isang laban, malamang ay aabutin pa siya ng daan-daang galaw bago niya ito magawa. Imposibleng mapatay niya ito sa isang galaw lang. Nang makabawi si Tracy sa kanyang katinoan, tumingin siya kay Alvin at sinabi kay Mariel, Sister Mariel, maaari mo ba kaming ipakilala? Napangiti si Mariel nang walang magawa at sinabing, Sister Meyer, hindi ko siya kilala. Hindi pa nga tayo nag-uusap. Napakamahiyain mo talaga. Pwede mo naman sana siyang batiin ng magalang pagkatapos niyang patayin si Jimiel. Pagkatapos noon, malamang ay hindi na siya magagalit kung kumuha ka ng isa o dalawang kahon para sa iyong sarili, sabi ni Tracy habang umiiling. Samantala, si Alvin na nakatayo sa malayo ay pinagmasdan ang kanyang paligid, sinusubukang hulaan kung ano ang huling pagsubok. Nang makabawi siya ng kanyang katinoan, naramdaman niya ang dalawang pares ng mga matang nakatingin sa kanya. Di nagtagal, nakita niya sina Tracy at Mariel na naglalakad papalapit sa kanya. Si Tracy ang unang nagsalita. Medyo mayabang niyang sabi, Kumusta, ako si Tracy mula sa ika-7 baitang ng Meyer clan. Kumusta?
Gaya ng kasabihan, mahirap sampelan ang isang nakangiting mukha. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin habang mabilis na sinasagot niya si Tracy. Bagamat ito ang kanilang unang pagkikita, nahahalatin niyang napakamalaya at mapamilit nito. Hindi pinansin ni Tracy ang malamig na tugon ni Alvin at mas lalong ngumiti nang sabihin niya, dahil nagpakilala na ako, hindi mo ba gagawin din iyon? Alvin, maikli at payak na sagot ni Alvin. Sinubukan ni Tracy na makipag-usap kay Alvin sa pamamagitan ng pagtalakay sa iba't ibang paksa. Sayang, lalo lang itong nakainis sa kanya. Samantala, isang binata na nakaitim mula sa bagong grupo ng mga taong kararating lang ay tumingin kay Alvin na may madilim na ekspresyon sa mukha. Sino ang batang iyon? Matagal na niyang hinahabol si Tracy ngunit wala pa rin siyang nakikitang progreso. Karaniwan siyang hindi pinapansin nito kaya paano siya hindi makakaramdam ng sama ng loob kapag nakita niya itong nakikipag-usap sa ibang lalaki. Bukod pa rito, patuloy pa rin itong palakaibigan sa kabila ng malamig na pagtanggap. Paano niya ito matiis? Isang binata na nakaberde ang nakatayo sa tabi ng binata na nakaitim ang nagsabi, mukhang kasama niya si Mariel. Siguro, kaibigan siya ni Mariel. Kaya naman pala kaibigan si Tracy. 3,022. Kapatid na Yuan, ang binata na nakasuot ng lila ay wala pang ang 100 taong gulang. Ginamit ng binata na nakasuot ng berde ang kanyang banal na kamalayan upang siyasatin si Alvin. Nang marinig ang mga salita ng binata na nakaberde, iniabot ng nakaitim na damit ang kanyang banal na kamalayan upang siyasatin din si Alvin. Bagamat nakikita niyang medyo nainis si Alvin nang kausapin siya ni Tracy, at alam niyang wala siyang pagkakataong makasama ito, hindi pa rin siya nasisiyahan. Alam ng binata na nakaitim na para makarating sa ganito kalayo ang isang tugatog na overarching heavenly supreme celestial na wala pang 100 taong gulang, kailangan niya maging napakaswerte o makapangyarihan. Gayunpaman, hindi niya inakalang ang sigasig ni Tracy ay nagmula sa lakas ni Alvin. Naisip niya na mas malamang na pala kaibigan ito dahil kay Mariel. Paano niya nagawang tretuhin ng ganoon si Tracy? Matinding tinitigan ng binata na nakaitim si Alvin. Makikita rin ang bakas ng selos sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Samantala, napansin ni Alvin ang banal na kamalayan ng 2 lalaki na sumusuri sa kanya. Bahagyang sumimangot ang mukha niya habang iniisip niya, sino sila? Kilala ko ba sila? Gayunpaman, nang makita ni Alvin ang mapang-akit na titig ng binata na nakaitim na nakatuon kay Tracy, mabilis niyang napagtanto. Bumantong hininga siya sa loob. Ang kagandahan talaga ang ugat ng lahat ng problema. Boom! Boom! Isang sunod-sunod na nakabibinging pagsabog ang biglang umalangaw-ngaw sa ere. Si Alvin ang unang tumangala. Ang dating maaliwalas na bughaw na langit ay naging kulay abo at maulap. Isang malabong kulay abong enerhiya ang makikitang umiikot sa hangin. Ang panlabas na enerhiya ay umiikot ng pakanan habang ang panloob na enerhiya ay umiikot ng pakaliwa. Kasabay nito, isang boses ang muling umalangaw-ngaw sa hangin. Sa huling destinasyon ng Celestial Lord Temple, maaari ninyong sundin ang batas ng panahon sa pamamagitan ng formation na iniwan ko at subukang unawain ito. Pinangalanan ko ang lugar na ito na Time Valley. Kapag umupo na kayo sa bloke ng bato, masisimulan na ninyong maunawaan ang batas ng panahon. Kung mas mataas ang bloke ng bato na inyong inookupahan, mas madali para sa inyo na maunawaan ang batas ng panahon. Natural, depende rin ito sa inyong talento. Kung kayo ay may talento, mauunawaan ninyo ito kahit na hindi kayo nakaupo sa itaas. Gayunpaman, hindi maikakailang mas madali kung kayo ay nakaupo sa itaas. Mauunawaan ninyo ito hanggang sa maubos ang oras kapag bumukas ang labasan ng mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa oras na iyon, lahat kayo ay ipapadala palabas. Nabigla ang 3 grupo ng mga taong dinala sa Time Valley. Ang batas ng panahon. Kung uupo tayo sa bloke ng bato, mabibigyan tayo ng pagkakataong maunawaan ang batas ng oras na iniwan ng Southern Heaven Celestial Lord. Dati, narinig ko na may mga taong nakaintindi sa fundamental DPT ng batas ng oras, ang Time Elemental DPT, pagkatapos nilang lumabas sa Southern Ancient Realm. Bagamat hindi nila lubos na napagtagumpayan ang Time Elemental DPT, nakakagulat pa rin ito. Kung tutuusin, ang batas ng oras ay kilala bilang ang pinakamisteryoso at pinakamalalim na batas sa 4 na kataas-taasang batas.
Tama iyan. Natural lang na hindi nila alam kung kailan nila natagpuan ang batas ng panahon sa Southern Ancient Realm. Lumabas na natagpuan nila ito sa Celestial Lord Temple, at wala silang alaala nito dahil nabura na ang kanilang mga alaala. Ang batas ng panahon. Agad na nagningning ang mga mata ni Jude nang tumangala siya sa pinakamataas na bloke ng bato. Medyo kapansin-pansin ito dahil nag-iisa lang ito. Iyon ang pinakamagandang lugar para maunawaan ang batas ng panahon. May ilang tao rin na nakatingin sa pinakamataas na bloke ng bato nang may mapag-imbot na tingin. Marami sa mga iyon ang nakaunawa ng dalawang lalim mula sa isang batas na nilayon upang ipaglaban ang bloke ng batong iyon. Natural lang, marami ang walang ganoong mga kaisipan. Ang batas ng panahon. Natigilan si Tracy sa pagsasalita nang mabanggit ang batas ng panahon. Tiningnan niya nang may pinanibik ang pinakamataas na bloke ng bato. Gayunpaman, na parang may naalala siya, lumingon siya kay Alvin na nakatayo sa tabi niya. Mga kababaihan muna. Alvin, hindi mo ako lalabanan para sa pinakamataas na bloke ng bato, di ba? Kung wala si Alvin, si Tracy, na walang kamalayan sa lakas ni Jude, ay may kumpiyansa na makukuha niya ang pinakamataas na bloke ng bato. Gayunpaman, kung balak ni Alvin na labanan siya para sa pwestong iyon, alam niyang wala siyang pagkakataon. Dahil gusto talaga niyang maunawaan ang batas ng panahon, nagpasya siyang sabihin ang mga salitang iyon kay Alvin kahit na bastos at mapangahas ang mga ito. Sumagot si Alvin, mas matanda ka sa akin, di ba? Hindi ba dapat ay sumuko ka na sa mga nakababata mo? Tinitigan ni Tracy si Alvin nang marinig niya ang sagot nito. Hindi ba niya alam na hindi dapat pag-usapan ang edad ng isang babae? Samantala, sinabi ng binata na nakaberde sa binata na nakaitim, kapatid na Yuan, hindi ko inaasahan na mabibigyan tayo ng pagkakataong maunawaan ang batas ng oras sa ating huling destinasyon sa Celestial Lord Temple. Hindi ko rin inaasahan ang ganito. Tumango ang binata na nakaitim habang nakatingin sa pinakamataas na bloke ng bato. Bagamat medyo malakas siya at naunawaan na ang dalawang lalim mula sa batas ng metal, alam niyang wala siyang kapantay kay Tracy. Sus Mariosep. Nahadjep ng binata ang dalawang bloke ng bato na nasa layong 100 metro mula sa pinakamataas na bloke at nagmura sa loob. Siguradong si Tracy ang uupo sa pinakamataas na upuan. Mukhang isa lang sa dalawang pangalawang pinakamataas na upuan ang kaya kong kunin. Sino kaya ang makakaupo sa kabilang upuan? Pagkatapos, lumingon ang binata na nakaitim sa binata na nakaberde at walang pakialam na sinabi, Sian Wang, tutulungan kitang makuha ang isa sa dalawang pangalawang pinakamataas na upuan. Ano sa palagay mo? Hindi masyadong binigyang pansin ng binata na nakasuot ng berdeng damit ang pinakamataas na bloke ng bato. Tutal, alam na alam niya ang sarili niyang lakas. Natural lang na interesado siyang angkinan ang pangalawang pinakamataas na upuan, ngunit hindi siya sigurado kung kaya niya itong angkinan gamit ang kanyang lakas. Tutal, ang batas lamang ng fundamental na kalaliman ng hangin, ang wind elemental profundity, ang naunawaan niya ng lubusan at hindi niya lubos na naunawaan ang pangalawang kalaliman. Nang marinig ang mga salita ng binata na nakasuot ng itim, agad na nagliwanag ang kanyang mga mata, at labis niyang pinasalamatan ang binata na nakasuot ng itim na damit na parang kanya na ang upuan. Salamat, kapatid na Yuan. Salamat. Sa sandaling ito, makahulugang tiningnan ni Jude si Alvin habang pinadalhan siya nito ng voice transmission. Alvin. Bago pa matapos magsalita si Jude, sumingit si Alvin, huwag mong sabihin gusto mo rin ang pinakamataas na upuan. Gusto ko rin. Gayunpaman, maaari natin itong ipaglaban. Kumunat ang noo ni Jude matapos marinig ang mga salita ni Alvin. Hindi niya inakalang mas malakas si Alvin kaysa sa kanya kahit na mayroon si Alvin ng isang kilalang artifact, at isa lamang itong pangkaraniwang artifact. Tutal, sa kanilang kasalukuyang lakas, hindi nila magagawang ilabas ang buong potensyal ng kanilang mga artifact. Gayunpaman, kailangan niyang isaalang-alang na si Hana ay naging kaluluwa ng artifact ni Alvin. Si Hana ay orihinal na kaluluwa ng artifact ng kilalang artifact ng kapatid ni Jude. Pagkatapos noon, sapilitang iniwan ng babae ang artifact at namuhay sa dagat ng kamalayan nito. Sa tulong ng babae, nakatakas siya mula sa Divine Offering Land patungo sa Devata Realm. Kung hindi dahil sa babae, mamamatay na sana siya. Kahit wala ang lahat ng mga salik na ito, itinuring na niya si Hana bilang kapatid noong nabubuhay pa ang kanyang kapatid.
Dahil naging soul artifact na ito ng kilalang artifact ni Alvin, ang buhay at kamatayan nito ay nakasalalay kay Alvin. Natural lang, ayaw niyang masaktan si Alvin kung maaari. Mawawalan sana nang sasabihin si Alvin kung nabasa niya ang nasa isip ni Jude. Siya ba, si Alvin, ang mabait na lalaking iyon? Nagningning ang mga mata ni Alvin sa kasabikan habang nakatingin siya kay Jude at sinabing, kung gayon. Dapat ba tayong maglaban para sa pinakamataas na upuan? Maaari nating gamitin ang ating artifact o hindi, nasa iyo ang desisyon. Siyempre, kung hindi tayo gumagamit ng mga banal na artifact, hindi mo rin magagamit ang iyong Emperor-grade Celestial Weapon. Dapat tayong lumaban gamit ang ating King-grade Celestial Weapons na inalagaan ng mga Celestial Lord. Umungol lamang si Jude bilang tugon bago siya lumipad patungo sa mga blok ng bato ng kasing bilis ng kidlat. 3023. Nagulat si Alvin nang makita niya si Jude na lumilipad patungo sa pangalawang pinakamataas na blok ng bato nang walang sinasabi. Siya. Sumuko. Hindi ito katulad niya. Nag-aalala si Little Finn na baka sa akin mo ilabas ang galit mo kung matatalo ka niya. Mabilis na narinig ang boses ni Hana sa karagatan ng kamalayan ni Alvin. Natigilan si Alvin sa mga sinabi ni Hana. Tahimik lamang siyang tumingin sa likod ni Jude. Lumabas na si Jude at tumakas ng walang laban dahil natatakot siyang ilabas ang kanyang galit kay Hana kung matatalo ito. Samantala, ang mga tao sa Time Valley ay gulat pa rin sa kanilang kakayahang maunawaan ang batas ng oras. Gayunpaman, ngayong may isang taong gumawa ng unang hakbang, lahat sila ay nagising at isa-isang gumalaw. Swoosh! 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 Isang grupo ng mga tao, kabilang si Jingayo at ang iba pa na nakatayo malapit kay Alvin, ang lumipad sa ere at naglakad patungo sa mga blok ng bato. Karamihan sa kanila ay nakakaintindi lamang ng isang lalim mula sa isang batas at alam na alam ang mga limitasyon ng kanilang lakas kaya wala ni isa sa kanila ang nangahas na angkinan ang 6 na pinakamataas na blok ng bato. Ang 6 na inaasam na blok ng bato ang siyang pinakamataas na upuan. May isang blok ng bato sa pinakamataas na punto. 100 metro sa ibaba ng pinakamataas na blok ng bato ay 2 blok ng bato. Panghuli, 100 metro sa ibaba ng pangalawang pinakamataas na blok ng bato ay 3 blok ng bato. Sa kasalukuyan, si Jude lamang ang umakyat sa tuktok at pumili ng isa sa pangalawang pinakamataas na upuan. Ang pangalawang pinakamataas na upuan din ang pinuntirya ng binata na nakaitim na nakatitig kay Alvin simula pa kanina. Sa sandaling ito, nagsimula ng maglaban ang mga tao para sa mga platapormang bato. Sa ngayon, wala pang namamatay. Ang mga nakakaramdam na hindi sila kasing lakas ng kanilang mga kalaban ay matalinong umatras, at ang mga mas malakas ay maghihintay na umatras ang kanilang mga kalaban. Lahat ay nag-aatubiling pumatay dahil ang pagpatay ng mas maraming tao ay magpapabilis lamang sa pagbukas ng labasan ng Southern Heaven Ancient Realm. Nag-aalala sila na baka wala silang sapat na oras upang maunawaan ang batas ng oras na naiwan ng Southern Heaven Celestial Lord bago siya ipinadala. Sa paglipas ng panahon, ang mga blok ng bato sa ilalim ay inangkin lahat ng mga kalahok. Sa sandaling ito, tanging sina Alvin, Tracy, Mariel, isang binata na nakaitim, isang binata na nakaberde, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaasul, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakapula, isang matandang lalaking nakapilak, at isang matandang lalaking nakaabo ang hindi pa umuupo. Karamihan sa mga taong ito ay kumilos ng mag-isa. Tanging ang binata na nakadamit berde ang sumusunod sa binata na nakadamit itim na parang anino. Terena, sabi ni Tracy kay Mariel. Ngayong alam na niyang mauunawaan niya ang batas ng oras sa huling destinasyon ng Celestial Lord Temple, ayaw na niyang mag-aksaya ng oras sa paghingi ng pabor kay Alvin. Noong una, gusto niyang mapalapit kay Alvin sa pag-asang bantayan siya nito. Dahil nilinaw ni Alvin na hindi niya isusuko ang kanyang karapatan sa pinakamataas na upuan, hindi na siya nag-aksaya ng oras dito. Matapos lumipad palayo sina Tracy at Mariel, ang binata na nakaitim ay naglakad papunta kay Alvin kasama ang binata na nakaberde. Sabi niya, "Brat, layuan mo si Tracy. Kung hindi, baka mamatay ka." Pagkatapos magsalita ng binata na nakaitim, siya at ang binata na nakaberde ay lumipad din patungo sa mga blok ng bato. Kung hindi lang dahil sa pag-aalala niya na mapalayas siya mula sa Southern Heaven Ancient Realm, napatay na sana niya si Alvin.
Bahagyang umiling si Alvin sa banta ng binata na nakaitim at hindi na nagsalita. Nang makita ito, tumawa ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakapula bago sinabing, "Binata, napakaswerte mo talaga." Hindi nagtitimpi si Yuan. Nakakagulat na pinakawalan ka niya. Pagkatapos, sumabat ang matandang lalaking nakasuot ng pilak, "Tama. Kung hindi lang siya nag-aalala na paikliin ang ating oras sa Southern Heaven Ancient Realm sa pamamagitan ng pagpatay sa iyo, papatayin ka na niya. Napakaswerte mo talaga." Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Alvin nang sabihin niya, "Kaya iniisip ninyong dalawa na kaya niya akong patayin dahil lang sa gusto niya." Lumalabas na ang binata na nakaitim ay si Yuan. Narinig na ni Alvin sina Jingyo at ang iba pa na nag-uusap tungkol kay Yuan dati. Batay sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na si Yuan ay isang henyo mula sa isang sekta na nasa ikawalong baitang. Gayunpaman, dapat sabihin na ang mga karating sa Celestial Lord Temple ay mga henyo rin. Nalaman din niya na naunawaan ni Yuan ang dalawang lalim mula sa batas ng metal. Magiliw nang umiti ang matandang lalaking nakasuot ng pilak bago sinabi, "Binata, huwag kang masaktan. Sinabi lang natin ang mga salitang iyon dahil talagang makapangyarihan si Yuan." Naunawaan niya ang dalawang lalim ng batas ng metal. Hindi sumang-ayon o tumutol si Alvin. Walang pakialam niyang tanong, paano maihahambing ang lakas niya kina Carl at Jimyel. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul at ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng abuhin na malapit ng lumipad ay tumigil sa kanilang mga galaw at lumingon upang tumingin kay Alvin. "Carl! Jimyel!" Nagulat ang lalaking nakapulang damit. Instinctively siyang tumangala sa langit at bumulong sa sarili, "Tama. Nasaan sina Carl at Jimyel Dorian?" Sa kanilang lakas, walang duda na nandito sila. Sa lahat ng nakaunawa sa dalawang lalim ng Southern Heaven Ancient Realm, silang dalawa lang ang wala rito. Nakakapagtaka. Posible kayang pareho silang namatay? Tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit. Walang dahilan para hindi sila nandito maliban na lang kung patay na sila, sabi ng matandang lalaking nakaabong damit. Nagpalitan ng tingin ang dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang at dalawang matandang lalaki. Nang maisip nila ito, agad na lumitaw ang takot sa kanilang mga mukha. Huminga ng malalim ang matandang lalaking nakasuot ng pilak bago nag-aalangang nagtanong, "Binata, ikaw? Dahil nabanggit mo sina Carl at Jimyel, alam mo ba? Alam mo ba kung nasaan sila?" Tiningnan ni Alvin ang matandang lalaking nakasuot ng pilak at dahan-daang sinabi, "Patay na sila." Bagamat pinaghihinalaan na ito ng apat na lalaki, nabigla pa rin sila sa kumpirmasyon ni Alvin. Si Carl, ang henyo mula sa ikapitong baitang na si Maklan, ay naunawaan ang dalawang lalim mula sa batas ng hangin, ang Wind Elemental Profundity at ang Gale Profundity. Mas malakas siya kaysa sa apat na lalaki. Bagamat apat sa kanila ang naunawaan din ang dalawang lalim ng isang batas, imposibleng mapatay nila si Carl. Tutal, naunawaan naman ni Carl ang Gale Profundity na nagpabilis sa kanyang bilis. Kung tungkol naman kay Jimyel, ang henyo mula sa ikapitong baitang na Dorian clan, naunawaan niya ang dalawang lalim mula sa batas ng kulog, ang Thunder Elemental Profundity at ang Lightning Profundity. Mas malakas siya kaysa kay Carl kaya alam ng apat na lalaki na tiyak na wala silang kalaban-laban sa kanya. Napalunok ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul habang nakatingin kay Alvin at nagtanong sa nanginginig na boses. "Ay ikaw? Ay ikaw? Ikaw ba ang pumatay sa kanila?" Sabay-sabay na lumingon ang natitirang tatlong lalaki kay Alvin. "Oo." Mahinang tumango si Alvin. Pagkatapos, habang naghahanda siyang tumakas, walang pakialam niyang sinabi, "Sinunod nila akong hinamon. Sayang, katamtaman lang ang lakas nila. Napatay ko sila sa loob ng ilang segundo sa isang suntok lang." Nanlaki ang mga mata ng apat na lalaki sa gulat at takot nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Nakakakilabot. Hindi sila magugulat kung sinabi lang ni Alvin sa kanila na pinatay niya sina Carl at Jimyel. Ang ikinagulat nila ay ang pagpatay ni Alvin sa dalawang henyong iyon sa isang suntok lang. Nang makabawi ang apat na lalaki sa kanilang katinoan, nagsimula silang mag-usap-usap.
Malinaw na nagdududa sila. Siya. Nagbibiro lang siya, di ba? Tingnan mo siya. Parang hindi siya nagbibiro. Sabi niya pinatay niya sina Carl at Jimmy sa loob lang ng ilang segundo. Kahit na maunawaan niya ang tatlong lalim ng isang batas, imposibleng mapatay niya sila sa loob lang ng ilang segundo, di ba? Tama. Kahit na mayroon siyang Royal Grade Celestial Weapon, mahihirapan pa rin siyang makamit ang ganoong kagalingan. Samantala, lumapit si Alvin sa pinakamataas na bloke ng bato sa himpapawid sa itaas ng Time Valley. Sa sandaling ito, si Yuan, ang binata na nakaitim, at si Xian Wang, ang binata na nakaberde, ay nakatayo na malapit sa pangalawang pinakamataas na bloke ng bato. Tiningnan ni Yuan si Tracy nang may pagkalito at pagkagulat nang makita niyang wala itong balak na angkinan ng pinakamataas na upuan. Tracy, dapat kang pumunta sa pinakamataas na bloke ng bato. Anong ginagawa mo rito? Maya-maya, tumingin siya kay Mariel bago nagtanong, nandito ka ba para tulungan si Mariel na makuha ang isa sa dalawang upuan na ito? Nang marinig ni Xian Wang na nakatayo sa tabi ni Yuan, ang mga salitang ito, lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon. Maaaring hindi kayang tapatan ni Mariel si Yuan. Gayunpaman, kung tutulungan siya ni Tracy, walang paraan na matutulungan siya ni Yuan na makuha ang isa sa pangalawang pinakamataas na upuan. 3,024. Hindi sumagot si Tracy kay Yuan at sa halip ay gumawa ng hakbang. Swoosh! Swoosh! Kumislap ang anyo ni Tracy. Sa isang kisap mata, muling lumitaw siya sa isa sa pangalawang pinakamataas na bloke ng bato. Sa kasalukuyan, ang pangalawang pinakamataas na bloke ng bato sa Time Valley ay inangkin na nina Jude at Tracy. Ano? Naguluhan si Yuan. Hindi niya inaasahan ito. Tracy, ikaw. Hindi mo aangkinin ang pinakamataas na upuan. Nang matapos siyang magsalita, itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang pinakamataas na bloke ng bato. Sa sandaling ito, walang laman ang pinakamataas na bloke ng bato na 100 metro ang taas sa itaas niya. Gayunpaman, di nagtagal, nakita ni Yuan ang isang lilang figure na lumilipad papunta sa pinakamataas na bloke ng bato. Nang sa wakas ay nakita niya ng mabuti ang mukha ng lilang figure, nagliwanag ang kanyang mga mata nang makilala niya ito ng bulalas niya, siya nga. Nakita rin ni Xian Wang na nakatayo sa tabi ni Yuan, si Alvin. Sabi niya, halatang hindi nasisiyahan, wala pa siyang 100 taong gulang. Paano niya nagawang angkinan ang pinakamataas na pwesto? Isang gulat na ekspresyon ang makikita sa mukha ni Yuan habang nagtatanong, Tracy, ikaw. Sinadya mo bang ibigay sa kanya ang pinakamataas na posisyon? Sa palagay ni Yuan, sa lahat ng naroon, si Tracy lang ang may karapatang umupo sa pinakamataas na bloke ng bato. Galit na galit siya nang maisip niya na sadyang ibinigay nito ang pinakamagandang upuan sa iba. Patuloy na hindi pinansin ni Tracy si Yuan. Umupo siya nang nakakross ang mga paa at ipinikit ang kanyang mga mata. Maya-maya, isang asul na enerhiya ang bumalot sa kanyang buong katawan, na nagmukha siyang nilublob sa tubig. Maganda na siya noon pa man. Gayunpaman, dahil sa asul na anyo ng enerhiyang iyon, mas lalo siyang nagmukhang kaakit-akit. Karaniwan, si Yuan ay nabighani sa tanawing ito. Gayunpaman, siya ay nagalit ng sandaling ito kaya wala siyang mood na pahalagahan ang kagandahan ni Tracy. Lalong naging hindi maganda ang kanyang ekspresyon nang makita niyang hindi siya pinapansin nito. Bang! Ipinadyak ni Yuan ang kanyang mga paa sa ere at sumugod pataas sa pinakamataas na bloke ng bato sa bilis ng kidlat. Marami sa mga kalahok ang napukaw ang atensyon ng kilos ni Yuan, at nagsimula silang mag-usap-usap. May mangyayari. Dahil si Tracy ang nagkusa na kausapin ang binata na nakasuot ng lila, halatang hindi siya isang ordinaryong tao. Marahil, mas malakas siya kaysa kay Tracy. Ipapaliwanag nito kung bakit hindi siya nilabanan ni Tracy para sa pinakamataas na pwesto. Hindi naman yan palaging totoo. Guwapo pa rin siyang bata kahit anong tingnan mo. Siguro hinayaan siya ni Tracy na magpunta sa lugar na yan dahil sa itsura niya. Hindi mahalaga yan. Ang mahalaga ay tila wala pang 100 taong gulang na siya. Wala pang 100 taong gulang. Sus Mariosep. Nakarating siya sa puntong ito kahit wala pang 100 taong gulang na siya.
Nakakabaliw yan. Noong kasing edad niya ako, hindi pa ako nakakaabot at nakakapag-isa bilang isang overarching heavenly supreme celestial, lalo na't hindi ko pa nauunawaan ang lalim ng batas. Saan nanggaling ang binata na nakasuot ng lilang damit na ito? Nakakatakot talaga siya. Kahit gaano pa siya kalakas, wala pa rin siyang 100 taong gulang. Imposibleng matalo niya si Yuan. Hindi naman talaga totoo yan. Si Tracy ang nagkusa na kausapin siya kanina para matulungan niya ito. Bukod pa riyan, mukhang ibinigay na niya sa kanya ang pinakamataas na upuan. Makatuwiran naman na tutulungan niya itong panatilihin ang upuan. Sino ang nakakaalam? Marahil ang taong ito ay may kahangahangang pinagmulan. Maaaring nagmula siya sa puwersang sumusuporta sa Meyer clan. Marahil iyon ang dahilan kung bakit kusang loob na ibinigay ni Tracy ang upuan sa kanya. Samantala, ang 4 na lalaking gulat pa rin sa pahayag ni Alvin tungkol sa pagpatay kina Carl at Jimiel ay lalong nagulat. Dumiretso siya sa pinakamataas na punto. Mukhang walang balak si Tracy na kalabanan siya para sa pinakamataas na block ng bato. Kinausap siya ni Tracy kanina. Siguro, ginawa niya iyon dahil alam niyang mas malakas ito kaysa sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, dumating si Mariel kasama niya. Dahil matalik na magkaibigan sina Mariel at Tracy, malamang ibinunyag ni Mariel kay Tracy ang nalalaman niya tungkol kay Alvin. May posibilidad na nasaksihan ni Mariel ang pagpatay niya kina Carl at Jimiel. Nahihirapan pa rin akong paniwalaan na napatay niya sina Carl at Jimiel sa isang suntok lang. Aba, malinaw na balak ni Yuan na labanan siya para sa pinakamataas na block ng bato. Makikita natin sa lalong madaling panahon kung mayroon talaga siyang lakas para patayin sina Carl at Jimiel sa isang suntok lang. Mas malakas si Yuan kaysa kina Carl at Jimiel. Naunawaan na niya ang dalawang lalim mula sa batas ng apoy, ang Fire Elemental DPT at ang Burst DPT. Ang Burst Profundity ang pinakamakapangyarihang lalim mula sa batas ng apoy. Dahil sa lalim na ito, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kina Carl at Jimiel, lalo na ang ilan sa amin. Base sa kanilang pag-uusap, malinaw na tila pamilyar ang 4 na lalaki sa lakas ni Yuan. Sa lahat ng tao sa Time Valley, si Tracy lang ang mas malakas kaysa kay Yuan. Ang kanyang pag-unawa sa batas ng tubig ay mas mataas kaysa sa pag-unawa ni Yuan sa batas ng apoy. Talagang nagtataka ako kung ang binata na nakasuot ng lilang damit ay kasing lakas ng sinasabi niya dahil sinabi niyang napatay niya sina Carl at Jimiel sa loob lamang ng ilang segundo. Nang makarating si Yuan sa pinakamataas na punto, tiningnan niya si Alvin na nakaupo sa block ng bato ng malamig at sinabing, "Brat, umalis ka." Napansin na ni Alvin ang paglipad ni Yuan pataas dito. Nagdilim ang kanyang ekspresyon nang marinig ang mga salita ni Yuan. Walang pakialam niyang sinabi sa nakakapangilabot na tono, "Bibigyan kita ng pagkakataon. Umalis ka agad sa paningin ko. Kung hindi, mananatili ka sa Celestial Lord Temple at sa Southern Heaven Ancient Realm magpakailanman." Hindi mahina ang boses ni Alvin kaya malinaw na narinig ng lahat ang kanyang mga sinabi. Natural lang na nagdulot ng kaguluhan ang mga salita ni Alvin. Hindi nagulat ang mga taong tulad nina Jingayo at Mariel na nakasaksi sa pagpatay ni Alvin kay Jimiel sa isang suntok lamang. Natural lamang, hindi nila pinagdudahan ang kakayahan niyang patayin si Yuan. Maaaring mas malakas si Yuan kaysa kay Jimiel, ngunit bahagyang mas malakas lamang siya. Kahit na nakalaban ni Yuan si Jimiel, hindi garantisado na matatalo niya si Jimiel. Kahit na mas malakas ang isang tao, kung ang lakas ng isang tao ay hindi gaanong mas malakas kaysa sa kanyang kalaban, hindi garantisado ang tagumpay ng isang tao. Samantala, nang marinig ni Xianwang ang mga salita ni Alvin, inakala niyang may hangarin na mamatay si Alvin. Gayunpaman, nang makita niyang tila hindi nagulat si Mariel matapos marinig ang mga salita ni Alvin, nagsimula siyang makaramdam ng kawalan ng katiyakan. Naalala niya kung paano nagkusa si Tracy na kausapin si Alvin, at isang kaisipang nagpawi sa kanya ang lumitaw sa kanyang isipan. Posible ba? Mas malakas ba siya kaysa kina Mariel at Tracy? Sinubukan ba ni Tracy na humingi ng pabor sa kanya kanina para magkaroon siya ng maliit na bahagi ng anumang kayamanan na makukuha niya?
Tutal, nang malaman ni Tracy na mauunawaan natin ang batas ng oras dito at walang mga kayamanan na mapag-aawayan dito, sumuko na siya sa pakikipag-usap sa kanya. Huminga ng malalim si Sian Wang. Habang pinag-iisipan niya ito, lalo siyang nakakasiguro na tama ang kanyang haka-haka. Ang unang pumasok sa kanyang isipan pagkatapos ng revelasyon na ito ay ang bigyan ng babala si Yuan. Sa kasamaang palad, bago pa man makapagpadala si Sian Wang ng voice transmission kay Dan, nagamit na ni Dan ang kanyang celestial origin energy, dahilan para magliyab ang kanyang katawan. Sumayaw ang mga apoy sa kanyang katawan habang sumusugod siya patungo kay Alvin. Swoosh! Swoosh! Habang lumilipad si Yuan patungo kay Alvin, ang hangin ay naliwanagan ng apoy. Isang mahinang amoy ng sunog ang kumalat sa hangin. Gago! Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw mula sa isa sa dalawang pangalawang pinakamataas na upuan. Walang iba kundi si Jude ang naglabas ng pang-iinsulto na ito. Walang pakialam ang kanyang ekspresyon habang pinapanood si Yuan na lumilipad patungo kay Alvin. Sa kanyang palagay, si Yuan ay tunay na isang gago dahil inatake niya si Alvin. Ang ginawa ni Yuan ay parang pagsusumamo ng kamatayan. Tutal, si Alvin na may hawak ng isang artifact ay madaling makapatay ng sinuman sa Celestial Lord Temple. Lumingon si Tracy upang tingnan si Jude nang marinig niya itong nagsasalita. Instinktibo niyang iniunat ang kanyang banal na kamalayan upang siyasatin ito. Wala pa siyang 100 taong gulang tulad ni Alvin. Tama. Naaalala ko na dumating siya sa Time Valley kasama sina Alvin at Sister Mariel kanina. Sa sandaling ito, isang panandaliang sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw sa Time Valley. Parang kamatayan mismo ang tunog nito. 3,025. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat. Si Yuan, na ang katawan ay nagliliyab, ay sumugod patungo kay Alvin. Sa kasamaang palad, bago pa man siya makalapit kay Alvin, siya ay nahati sa dalawa. Ang tanging nakita at narinig nila bago namatay si Yuan ay ang tunog ng isang sigaw ng espada at isang pagsabog ng 7 kulay na liwanag. Matapos mahati si Yuan sa dalawa, patuloy na nagliliyab ang apoy. Sa isang kisap mata lamang, ang dalawang bahagi ng kanyang bangkay ay nasunog at naging abo. Matapos samupa ang apoy, tanging isang spatial ring, isang sibat, isang gininto ang baluti, at isang accumulation points jade lamang ang nakalutang sa hangin. Maaari mong makuha ang kanyang mga puntos, sabi ni Alvin kay Jude. Bago pa man mapunta sa kanya ni Jade ang accumulative points ni Yuan, ipinadala niya ito kay Jude sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang mga daliri. Ang accumulative point Jade ni Yuan ay tumpak na lumipad ng mahigit 100 metro ang layo patungo kay Jude sa isang kisap mata lamang. Kung ikukumpara kay Tracy, si Jude ay nakaupo ng mas malapit kay Alvin. Bang! Matapos sumabog ang accumulative points Jade ni Yuan, inilabas ni Alvin ang sarili niyang accumulative points Jade. Tumanggaw siya sa kasiyahan nang makitang hindi tumaas ang kanyang mga puntos. Bago ito, nakakuha siya ng maraming puntos matapos pumatay ng 2 taong nakaintindi ng 2 lalim mula sa isang batas. Kung nakuha rin niya ang mga puntos ni Yuan, tiyak na magdudulot ito ng hinala sa mga tao. Kahit na walang sino man ang may alaala sa Celestial Lord Temple, sa kanyang mga puntos, madaling pukawin ang hinala ng mga tao. Sa dami ng puntos, tiyak na may mag-uugnay sa pagkamatay ni Carl, Jimiel, at Yuan sa kanya. Bagamat medyo protektado si Alvin pagkatapos sumali sa 3 sekta at 2 angkan, alam niyang hindi siya mapoprotektahan ng 3 sekta at 2 angkan sa lahat ng oras. Higit pa sa kaya niyang protektahan ang sarili niya dahil mayroon pa rin siyang nagagamit na Royal Grade Celestial Weapon, ngunit ayaw niya itong gamitin maliban na lang kung talagang kinakailangan. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, nagpasya si Alvin na ibigay kay Jude ang mga puntos upang maging balanse ang kanilang mga puntos. Nang makita ni Jude ang maraming puntos na nakuha niya, nagngalit ang mga ngipin niyang sinabi, "Gusto mo akong gawing scapegoat mo? Huwag kang mag-alala. Hindi lang nila tayo paghihinalaan. Maraming tao rin na may maraming puntos. Mahirap para sa kanila na matukoy ang sospek," sabi ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Swoosh!
Pagkatapos, itinaas ni Alvin ang isang kamay, at isang di nakikitang puwersa ang nagdala sa kanya ng spatial ring, si Bat, at gininto ang baluti ni Yuan. Akala ko ang batas ng oras ang magiging pinakamalaking pakinabang ko sa Time Valley. Sino ang mag-aakala na may magbibigay sa akin ng kanilang spatial ring at King Grade Celestial Weapon? Itinabi ni Alvin ang mga gamit at umiling habang sinasabi, bagamat hindi ako nagkukulang ng King Grade Celestial Weapons, magiging bastos kung hindi ko ito tatanggapin. Dahil sa katahimikan sa Time Valley, malinaw na umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat ang mga salita ni Alvin. Natigilan sila sa kanyang mga sinabi. Wala ba siyang kakulang ng King Grade Celestial Weapons? Kung wala siyang mga sandatang iyon, maaari niya itong ibigay. Natural lang, hindi sila nang ahas na sabihin ang kanilang mga iniisip matapos masaksihan ang kanyang lakas. Sino ang maglalakas loob na pukawin ang halimaw na ito? Tumingin si Alvin sa lahat at sinabing, lahat, humihingi ako ng paumanhin. Dahil nakapatay lang ako ng tao, ibig sabihin ay umikli na ang ating panahon dito. Pagkatapos nito, umaasa akong tahimik na mauunawaan ng lahat ang batas ng oras na iniwan ng Southern Heaven Celestial Lord. Patuloy niyang sinabi, kung gayon, sisimulan ko ng unawain ang batas ng oras ngayon. Huwag niyo akong istorbohin maliban na lang kung apurahan. Hindi ganoon kadali para sa akin ang pumasok sa estado ng pagmumuni-muni. Lahat ay nakaramdam ng kilabot nang marinig ang banta sa mga salita ni Alvin. Wala silang duda na kung may manggahas na mang-asar sa kanya, tiyak na haantong sila sa katulad ni Yuan. Pumikit si Alvin. Bago siya pumasok sa estado ng pagmumuni-muni, pinalawak niya ang kanyang banal na kamalayan upang subaybayan ang paligid. Sana ay wala nang mang-istorbo sa akin muli. Tutal, kailangan ng oras upang maunawaan ang batas ng oras. Ito. Ang batas ng panahon. Nang maintindihan ni Alvin ang batas ng panahon, naramdaman niya ang isang mahiwagang enerhiya na umiikot sa kanya. Ang hangin sa kanyang kanan ay tila dahan-daang dumaloy bago ito biglang bumilis. Pagkatapos, sa isang punto, ito ay tuluyang tumigil na parang huminto ang oras. Ang apat na kataas-taasang batas ay hindi matatagpuan sa mga pamamaraang celestial at mga kakayahang banal. Nakasalalay sa swerte ng isang tao upang matagpuan at maunawaan ang apat na kataas-taasang batas. Ang batas ng oras ay kilala bilang ang pinakamahiwaga at pinakamalalim sa apat na kataas-taasang batas. Naisip ni Alvin sa sarili, ang Emperor Grade Celestial Weapon na dating pag-aari ko, ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, ay dapat ding maglaman ng batas ng oras. Tutal, iba ang daloy ng oras sa pagoda. Nang maalala niya ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, natural lang na naisip niya si Elder Hal. Hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga. Inisip niya kung nasaan na ngayon si Elder Hal at ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Habang si Alvin ay abala sa pag-unawa sa batas ng oras, naganap ang matinding labanan sa ilalim ng kanyang upuan. Maraming kalahok ang nag-aagawan para sa mga blok ng bato. Gayunpaman, gaano man katindi ang mga laban, wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumapit sa blok ng bato na inookupahan ni Alvin. Samantala, si Tracy na nakasaksi sa pagpatay ni Alvin kay Yuan sa isang suntok lamang ay matagal nang nabigla. Bagamat hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Mariel, nakakagulat pa rin ang tanawing ito. Nakakakilabot ang kanyang lakas. Iniisip ko kung ang 7 kulay na liwanag na iyon ay nagmula sa kanyang Emperor Grade Celestial Weapon. Kung inatake niya ako, magiging katulad din ako ni Yuan. Pinagpawisan siya ng malamig nang maisip niya ito. Gayon din, ang 4 na lalaking nagduda sa mga sinabi ni Alvin kanina ay nagulat. Hindi sila makapaniwala na siya ay isang peak overarching heavenly supreme celestial na nakaunawa ng 2 lalim mula sa isang batas dahil sa kanyang edad. Bukod dito, nahihirapan silang paniwalaan na pinatay niya sina Carl at Jimil Dorian. Katamtaman lang ang lakas nila. Napatay ko sila sa loob ng ilang segundo sa isang suntok lang. Paulit-ulit na umalangaw-ngaw sa kanilang isipan ang mga sinabi ni Alvin. Isa siyang halimaw. Paano siya naging ganito kalakas? Kung hindi ako nagkakamali, umatake lang siya gamit ang batas ng Earth Elemental Profundity ng mundo kanina.
Ang dahilan kung bakit napakalakas ng kanyang atake ay dapat dahil sa 7 kulay na liwanag na lumabas mula sa kanyang espada kanina. Sa katunayan, nakita ko ang espada na pumapasok sa kanyang katawan pagkatapos niyang umatake. Isa sa kanila ang naalala niyang nakakita ng espadang bumabalik sa katawan ni Alvin matapos niyang patayin si Yuan. Hindi niya inakalang ang espada ay isang Royal Grade Celestial Weapon. Papasok sa katawan niya. Ito ay isang katangiang natatangi sa Emperor Grade Celestial Weapons, tama ba? Siya. Mayroon siyang Emperor Grade Celestial Weapon. Isang armas na Celestial Grade Emperor. Ang binatang ito na nakasuot ng lila ay nagtataglay ng Emperor Grade Celestial Weapons. Hindi nagtagal at nalaman ng lahat sa Time Valley na si Alvin ay nagtataglay ng isang Emperor Grade Celestial Weapon. Hindi nagulat sina Mariel, Jingayo, at iba pa na nakasaksi sa pagpatay ni Alvin kay Jimiel. Nag-usap-usap ang ilang taong nakaupo sa mga ibabang blok ng bato. Nakakainis si Yuan na hamanin si Alvin. Pwede ko sana siyang ipaalala kanina na huwag maghanap ng gulo kay Alvin. Pero, napakasama ng reputasyon niya, at ayaw ko sa kanya kaya hinayaan ko na lang siya. Ako rin. Samantala, malapit sa pangalawang pinakamataas na blok ng bato. Nang makita ni Tracy na paalis na si Mariel, sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, Sister Mariel. Ang taong ito ay wala pang 100 taong gulang. Hindi mo ba siya hahamunin para sa kanyang upuan? Gamit ang iyong lakas, hindi dapat maging mahirap para sa iyo na angkinan ang kanyang upuan. Nang marinig ang mga salita ni Tracy, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Mariel bago siya nagpaliwanag gamit ang voice transmission. Sister Meyer, pinahahalagahan ko ang iyong mabuting pag-iisip. Gayunpaman, hindi ako ang kanyang katapat. Kahit na magsanib puwersa tayong dalawa, hindi pa rin tayo magiging katapat niya. Sa halip na sayangin ang oras ko sa paghamon sa kanya para sa pwesto, mas gugustuhin kong gamitin ang aking oras upang maunawaan ang batas ng oras. Nagtanong si Tracy, mayroon ba siyang Emperor Grade Celestial Weapon tulad ni Alvin? Hindi niya inakalang may pangalawang tao pa palang may Emperor Grade Celestial Weapon dito. Tutal, napakabihirang magkaroon ng Emperor Grade Celestial Weapons. Wala siyang Emperor Grade Celestial Weapons, sabi ni Mariel. Kung gayon, bakit ka natatakot sa kanya? Tanong ni Tracy. Wala siyang Emperor Grade Celestial Weapons, pero may narinig akong nagsabing mayroon siyang purong depensibong Royal Grade Celestial Weapon. Bukod pa rito, naunawaan na niya ang 2 lalim mula sa bats ng kamatayan, sabi ni Mariel na may bahid ng kawalan ng magawa. Si Alvin ay wala pang 100 taong gulang at naunawaan na ang 2 lalim mula sa batas ng mundo. Bukod doon, mayroon siyang 7 kulay na espada na isang Emperor Grade Celestial Weapon. Sa kabilang banda, si Jude ay wala pang 100 taong gulang at naunawaan na ang 2 lalim ng batas ng kamatayan. Bukod pa riyan, mayroon din siyang isang purong pandepensang Royal Grade Celestial Weapon. Walang balak si Mariel na hamanin ang 2 taong ito. 3,026. Ano? Natakot si Tracy sa mga salita ni Mariel. Isang purong depensibong Royal Grade Celestial Weapon. Kung paanong ang mga purong depensibong King Grade Celestial Weapons ay bibihira sa mga King Grade Celestial Weapons, ang mga purong depensibong Royal Grade Celestial Weapons ay napakabihirang at mahalaga rin sa mga Royal Grade Celestial Weapons. Pangalawa lamang ang mga ito sa Soul Defense Royal Grade Celestial Weapons. Sa katunayan, ang isang purong depensibong Royal Grade Celestial Weapon ay halos kasing halaga ng isang ordinaryong Emperor Grade Celestial Weapon. Tama. Tumanggaw si Mariel. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at bumaba sa 3 blok ng bato na 100 metro sa ibaba ng pangalawang pinakamataas na blok ng bato. Gamit ang kanyang lakas, hindi magiging mahirap angkinan ang isa sa 3 blok ng bato. Natural lang, hindi dahil sa matalino si Mariel na sumuko sa pakikipaglaban kay Jude para sa kanyang pwesto, ibig sabihin noon ay susuko na rin ang iba. Di nagtagal, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakapula ang damit, isa sa 4 na lalaking takot kay Alvin, ang lipad patungo kay Jude.
Bagamat ang upuan ni Tracy ay kapantay ng upuan ni Jude, hindi siya nang ahas na hamanin si Tracy para sa upuan nito dahil kilalang kilala ang lakas ni Tracy. Sa kabilang banda, si Jude ay isa lamang binata na walang pangalan. Bukod pa rito, dahil nakausap na ni Alvin si Jude sa pamamagitan ng voice transmission kanina nang ibigay niya ang punto ni Yuan kay Jude, hindi alam ng karamihan na magkakilala sila. Bagamat nakita na nila si Jude na nakakuha ng mga puntos, inakala nilang random na pinili ni Alvin si Jude. Si Yuan ay isang hindi pa nakikitang henyo mula sa isang sekta na nasa ikawalong baitang. Dahil dito, itinuring siya ng sekta bilang kanilang tagapagligtas. Mas kahanga-hanga pa ang pinagmulan ni Carl at Jimiel. Pareho silang nagmula sa mga angka ng ika-7 baitang na maraming malalakas na kapangyarihan. Kung may nakakaalam man sa mga taong ito kung sino ang pumatay sa mga henyo mula sa kanilang mga angkan at sekta, walang duda na maghihiganti sila. Dahil sa mga kadahilanang ito, hindi sila nagulat na ibinigay ni Alvin ang mga puntos. Ipinagpalagay nila na ang mga puntos ay ibinigay kay Jude dahil siya ang pinakamalapit na nakaupo kay Alvin. Tanging sina Mariel, Jingayo, at ilan pang iba ang nakakaalam na magkakilala sina Alvin at Jude at nasaksihan nila ang lakas ni Jude noong ikalawang pagsubok sa templo ng Panginoong Celestial. Gayunpaman, abala silang lahat sa pakikipaglaban para sa isang magandang upuan o pag-unawa sa batas ng oras. Wala silang oras o lakas para balaan ang iba na walang alam. Riker. Nakilala ni Tracy ang lalaking nakapulang damit na nasa katanghaliang gulang na nagbabalak na hamanin si Jude. Isa siyang disipulo mula sa isang sekta na nasa ikawalong baitang, at hindi siya kasing bata ng ibang mga kalahok. Ang kanyang anyo ay parang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, ngunit sa katunayan, siya ay mahigit 1,000 taong gulang na. Pinigilan niya ang kanyang cultivation base at naunawaan ang lalim ng isang batas upang makapasok siya sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Hindi lamang naunawaan ni Riker ang dalawang lalim ng batas ng mundo, kundi dahil sa kanyang edad, marami rin siyang karanasan sa pakikipaglaban. Ang lahat ng mga salik na ito ay nakatulong sa kanyang lakas. Hindi inakala ni Tracy na matatalo niya si Riker noong mga panahong nagsisimula pa lamang niyang maunawaan ang pangalawang lalim ng batas ng tubig. Tumingin si Jude kay Riker, na nakatayo malapit, nang walang pakialam bago nagsalita sa malamig na boses, "Bibigyan kita ng pagkakataon. Umalis ka agad sa paningin ko. Kung hindi, mananatili ka sa Celestial Lord Temple at sa Southern Heaven Ancient Realm magpakailanman." Matapos ulitin ang mga naunang sinabi ni Alvin kay Yuan, naisip ni Jude sa sarili, ang ganda ng pakiramdam ko nang sabihin ko ito. Hindi inaasahan ni Riker na uulitin ni Jude ang mga sinabi ni Alvin sa kanya. Dahil hindi nagsikap si Jude na hinaan ang kanyang boses, narinig ng lahat ang kanyang mapang-ipong mga salita. Agad silang tumigil sa pag-aaway at tumingin sa dalawang pangalawang pinakamataas na upuan. Nakita nila ang isang binata na nakaabong damit na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa isa sa dalawang blok ng bato at may nakasukbit na mahabang espada sa kanyang kondangan. Ang kanyang mga salita, natural lamang, ay nagdulot ng kaguluhan. Marami sa kanila ang natigilan sa kanyang mga salita. Ha! Wala pang 100 taong gulang ang edad niya. Hoy, hindi ba't kopya ng mga sinabi ni Alvin kay Yuan ang mga sinabi niya? Ito ang unang beses na nakakita ako ng ganito katamad na tao. Ganoon ba kahirap para sa kanya na mag-isip ng sarili niyang linya? Kailangan pa bang kopyahin ang linya ng iba? Iniisip ba ng lalaking ito na siya si Alvin? Nagdududa ba siya na mayroon siyang Emperor-grade celestial weapon tulad ni Alvin? Napakadali na bang makakuha ng mga Emperor-grade celestial weapons ngayon? Lahat sila ay nagtataka rin kung kakayanin ni Jude ang atake ni Riker. Marami sa kanila ang nakakaalam kung sino si Riker. Sa kabaligtaran, karamihan sa kanila ay hindi pa nakarinig o nakakita kay Jude noon. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakapula ay si Riker. Isa siyang Outer Elder ng Grade 8,000 Autumn Sect. Sinadya niyang bawasan ang kanyang cultivation base sa isang peak overarching Heavenly Supreme Celestial para makapasok siya sa lower realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Naunawaan na niya ang dalawang lalim mula sa batas ng mundo.
Kasama ang kanyang libu-libong taon ng karanasan, siya ay talagang malakas. Hindi ko pa nakikita ang binata na nakaabong damit. Mayroon bang nakakaalam tungkol sa kanya? Sa sandaling ito, may tumingin kay Jingayo at nagtanong, Mister, kasama ninyo si Alvin at ang binata na nakaabong damit, di ba? Gaano siya kalakas? Kapantay ba niya si Riker? Hindi ko alam. Umiling si Jingayo, nagkunwaring walang alam. Alam niyang si Jude ay napakalakas at nagtataglay ng isang purong nagtatanggol na Royal Grade Celestial Weapon. Wala siyang balak na ibunyag ito dahil kinamumuhian niya si Riker at ang iba pang walang hiyang matatandang lalaki na sadyang pinigilan ang kanilang mga cultivation base para lamang makapasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm at makipagkumpetensya sa kanilang mga nakababata para sa mga kayamanan at mga hindi inaasahang engkwentro. Maraming taong dumating sa Time Valley kasama sina Alvin at Jude ang tinanong din ng parehong tanong. Lahat sila ay nagkunwaring walang alam na may parehong iniisip gaya ni Jingayo. Mukhang iisang lalim lamang ng batas ang naunawaan ng binatang nakaabong ito na wala pang 100 taong gulang. Imposible. Kung talagang mahina siya, sa tingin mo ba ay magkakaroon siya ng lakas ng loob na angkinan ang pangalawang pinakamataas na pwesto? Sa tingin ko ay naunawaan niya ang dalawang lalim ng batas. Wala pa siyang 100 taong gulang at sa tingin mo ay naunawaan na niya ang dalawang lalim mula sa isang batas. Sa tingin mo ba talaga ay napakaraming henyo na tulad ni Alvin? Marahil, gusto niyang samantalahin ang reputasyon ni Alvin para linlangan ang mga tao na isipin na kasing lakas siya ni Alvin. Posible yan. Maraming diskusyon ang naganap, at sa huli, karamihan sa kanila ay sumang-ayon na si Riker ang mananalo sa pwesto ni Jude. Hindi nila inakala na magpapakita ng awa si Riker kay Jude dahil sa mga mayabang na salitang kinopya ni Jude mula kay Alvin. Tunay ngang nagalit at napahiya si Riker sa tugon ni Jude. Naningkit ang kanyang mga mata, at namula ang kanyang mukha sa galit. Sa isang kisap mata lamang, biglang lumabas ang kanyang celestial origin energy. Dahil napalakas ito ng batas ng Earth Elemental Profundity ng mundo, ang enerhiya sa paligid niya ay kulay mustasa. Kasabay nito, ang buhangin at maliliit na bato sa paligid niya ay pumailan lang sa hangin. Bagamat naiintindihan ni na Riker at Alvin ang iisang batas, hindi tulad ni Alvin, talagang naunawaan niya ang dalawang lalim mula sa batas ng mundo. Sa totoo lang, isang lalim pa lamang ang lubos na naunawaan ni Alvin at nasa kalagitnaan na ng pag-unawa sa pangalawang lalim. Ang enerhiya ng mustasa sa paligid ni Riker ay marahas na bumangon habang mas maraming maliliit na bato ang lumipad patungo sa kanya. Sa huli, halos tuluyan siyang natabunan ng mga bato at maliliit na bato. Ang hangin ay umalangaw-ngaw na parang tubig sa paligid. Ang batas ng lalim ng pagyanig ng mundo. Napataas ang kilay ni Jude nang makita ito. Hindi siya nagmamadaling itinaas ang kanyang kamay. Nang makita ito, inakala ng maraming tao na bubunutin niya ang kanyang espada. Gayunpaman, napatunayang mali sila nang makita nilang itinaas niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang ulo. Anong ginagawa niya? Si Tracy, na pinakamalapit kay Jude, ay bahagyang nakasimangot, naguguluhan. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang isang itim na vortex na lumitaw sa palad ni Jude. Pagkatapos, dahan-daang lumabas ang dulo ng isang espada mula sa palad nito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, at bumilis ang tibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Isang Emperor. Emperor-grade celestial weapon. Alam na alam ng lahat na ang mga Emperor-grade celestial weapons ay maaaring itago sa katawan ng isang tao. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, isang 3 talampakang haba ng espada na may mga kidlat na kulay abo na kumikislap sa paligid nito ang lumitaw sa kamay ni Jude. Isang Emperor. Emperor-grade celestial weapon. Isa na namang Emperor-grade celestial weapon. Ito. Paano ito nangyari? Kailan naging ganito kalaganap ang mga Emperor-grade celestial weapons? Mayroon nito si Alvin, at mayroon din nito si Jude. Natulala ang lahat, kasama na si Jingayo at ang iba pa, nang makita nila si Jude na naglalabas ng Emperor-grade celestial weapon. Para sa kanila, ang Emperor-grade celestial weapons ay maalamat at napakabihirang gamitin. Paano sila hindi mabibigla na makakita ng dalawang Emperor-grade celestial weapons ng magkasunod?
Sa sandaling ito, isang nanginginig na boses na puno ng takot ang umalangaw-ngaw mula sa kawalan kung saan natipon ang mga bato at maliliit na bato. Su! Su! Suko na! Suko na! Suko na! 3027. Si Riker, na nagsalita ng may pagmamataas at nagbanta na papatayin si Jude kanina, ay napuno ng takot at kilabot ng bunutin ni Jude ang kanyang 3 talampakang espada. Ang espada ay malinaw na isang Emperor-grade celestial weapon na pinalakas ng lalim ng isang batas. Susuko na ako! Susuko na ako! Sigaw ni Riker, natatakot na tatamaan siya ni Jude gamit ang espadang may kulay abong kidlat na kumikislap sa paligid nito. Susuko ka na ba? Tumingin si Jude kay Riker na nababalutan ng bagyong buhangin at walang pakialam na sinabi, hindi ba't masyadong maaga para sumuko ka? Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, biglang lumitaw ang isa pang Jude. Gayunpaman, ang Jude na ito ay may pulang mga mata at naglalabas ng kakaibang aura. Di doppelganger ba yan? Gulat na sabi ni Jin-Gyun, alam kong naunawaan na ni Jude ang dalawang lalim mula sa batas ng kamatayan, at ang teknik na ito ay ang undead doppelganger. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na mayroon din siyang Emperor-grade celestial weapon. Nabigla si Jin-Gyo nang bunutin ni Alvin ang kanyang Emperor-grade celestial sword kanina. Nabigla siyang muli nang matuklasan niyang si Jude ay mayroon ding Emperor-grade celestial sword. Napukaw ang kanyang kuryosidad. Hindi niya maiwasang magtaka kung nakuha ba nila ito mula sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Gayunpaman, mabilis niyang iwinaksi ang iniisip. Imposible iyon. Nabigla ang ibang mga kalahok nang marinig nila ang mga salita ni Jin-Gyo. Hindi nila maiwasang umiling at bumantong hininga, naaawa kay Riker na pumukaw sa isang napakalaking henyo tulad ni Jude. Ang batas ng kamatayan. Ang undead doppelganger. Naunawaan na ba ng binatang ito na nakaabong damit, si Jude, ang batas ng kamatayan? Bukod pa rito, naunawaan din ba niya ang dalawang lalim ng batas ng kamatayan? Ang batas ng kamatayan ay makapangyarihan. Dahil naunawaan na niya ang dalawang lalim, ang kanyang lakas ay dapat nakapantay ni Riker kahit na hindi niya ginamit ang kanyang Emperor-grade celestial weapon. Tiyak na magtatagumpay si Jude ngayong inilabas na niya ang kanyang Emperor-grade celestial weapon. Malinaw naman ang sinasabi mo. Hindi mo ba nakikita si Riker na nanginginig sa takot at iwinagayway ang puting bandila? Malapit na siyang lumuhad sa harap ni Jude. Malamang hindi inaasahan ni Riker na magiging ganito siya kasawi na makatagpo ng isang napakalakas na kalaban. Swoosh! 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 Boom! 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 Umalangaw-ngaw sa ere ang ugong ng hangin na sinundan ng sunod-sunod na pagsabog. Sumugod ang doppelganger ni Jude kay Riker dala ang Emperor-grade celestial sword. Habang papalapit ito kay Riker, isang kulay abong espada ang lumabas mula sa espada at bumuo ng pader na nakapalibot kay Riker. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang sumusugod si Riker sa pader ng mga sword keys sa pagtatangkang basagin ito. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang makita niyang ang pader ng mga word keys ay nayanig sandali bago bumalik sa normal. Boom! 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 Patuloy na umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng mga pagsabog. Bago pa man makarating sa kanya ang doppelganger ni Jude, mabilis na ginamit ni Riker ang lahat ng teknik sa kanyang arsenal at ginamit ang kanyang King-grade celestial weapon para makawala. Sa kasamaang palad, sa kabila ng kanyang mga pagtatangka, nanatili pa ring nakatayo ang pader ng mga sword keys. Baka sa kanyang mukha ang kawalan ng pag-asa sa sandaling ito. Nang dumaan ang doppelganger ni Jude sa pader ng sword keys at malapit nang ibagsak ang espada, desperadong nagmakaawa si Riker sa huling pagtatangka na iligtas ang sarili. Pakiusap, huwag mo akong pabayaan. Sa iyo na ang lahat ng ari-arian ko basta't hahayaan mo akong mabuhay. Pakiusap. Malinaw na umalangaw-ngaw ang boses ni Riker sa Time Valley. Naririnig ng lahat ang dalamhati at kawalan ng pag-asa sa kanyang boses. Ramdam na ramdam ang kanyang kawalan ng kakayahan. Sa sandaling ito, isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin. Hindi. Maya-maya pa, muling namayani ang katahimikan sa lambak.
Dahil sa gawaing ito, tinitingnan ng ibang mga kalahok si Jude sa isang ganap na bagong pananaw. Sa katunayan, naramdaman nila na si Jude ay mas makapangyarihan kaysa kay Alvin dahil naunawaan ni Jude ang batas ng kamatayan, isa sa 4 na kataas-taasang batas. Ito ang dahilan kung bakit sila labis na natakot sa kanya. Base sa lakas ni Jude, gamit ang kanyang Emperor-grade celestial weapon, walang duda na kayang-kaya niyang kalabanan si Alvin. Bakit niya ibinigay ang pinakamataas na block ng bato kay Alvin? Sina Jude at Alvin ay nasa iisang grupo. Siguradong maganda ang kanilang relasyon. Sino ang mag-aakala na matagal na silang magkakilala? Pareho silang nasa peak overarching heavenly supreme celestial na wala pang 100 taong gulang, at pareho silang may hawak na Emperor-grade celestial weapon. Siguro iisa lang ang lugar na pinanggalingan nila. Anong klaseng puwersa ang kayang magbigay sa kanilang mga peak overarching heavenly supreme celestials ng Emperor-grade celestial weapon? Bakit pa sila magiging interesado sa lower realm ng Southern Heaven Ancient Realm? Kahit ang upper realm ay walang anumang bagay na interesado sila, hindi ba? Sino ang nakakaalam? Sa anumang kaso, sa palagay ko ay hindi nagkataon na pareho silang nasa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ng sabay. Katulad ng iba, sina Jingayo at ang iba pang kasama nina Alvin at Jude noong ikalawang pagsubok sa Celestial Lord Temple ay mayroon ding parehong tanong. Sina Alvin at Jude ba ay nagmula sa iisang lugar at magkakilala na noon pa? Bahagyang sumimangot si Jingayo habang iniisip, naaalala ko ang paglapit ni Jude kay Alvin noong natapos ang unang pagsubok sa Celestial Lord Temple. Nag-usap pa nga sila ng pribado sa ibang bulwagan. Kung magkakilala lang sila noon, baka nag-usap na lang sila sa pamamagitan ng voice transmission. Pakiramdam niya ay hindi pa katagal nagkita sina Alvin at Jude. Sa huli, umiling si Jingayo at umupo nang nakakross ang mga paa sa block ng bato bago niya sinimulang intindihin ang batas ng oras. Anuman, wala akong pakialam kung magkakilala sila noon pa man o hindi. Mas mabuting simulan ko nang intindihin ang batas ng oras. Samantala, takot na tumingin si Tracy kay Jude at sinabing, gamit ang lakas mo, kaya mo sanang kalabanan si Alvin para sa pinakamataas na pwesto. Alam na ni Tracy na hindi simpleng tao si Jude matapos niyang marinig ang mga salita ni Mariel. Naisip niya na ang mga depensa nito ay tiyak na kahanga-hanga dahil mayroon itong purong depensang Royal Grade Celestial Weapon. Sino ang mag-aakala na mas kahanga-hanga pa ang kanyang opensibong kapangyarihan? Natural lamang iyon dahil mayroon siyang Emperor-grade celestial weapon para mapalakas ang kanyang mga atake. Anong kinalaman mo dyan? Wala kang pakialam dyan. Mapanghamak na nakasimangot si Jude sa kanya bago ito pumikit at sinimulang intindihin ang batas ng oras. Ang mga salita ni Tracy ay nakaantig sa nerbiyos ni Jude. Hindi siya natatakot kay Alvin at kaya niyang labanan si Alvin. Gayunpaman, dahil kinailangan ng umasa ni Hana kay Alvin ngayong siya na ang kanyang soul artifact, wala siyang ibang magawa kundi ang sumuko kay Alvin sa takot na ilabas ni Alvin ang kanyang galit kay Hana. Ay ikaw. Agad na namula ang ekspresyon ni Tracy. Katulad ni Alvin, bastos din si Jude sa kanya. Hindi sila katulad ng mga lalaking humahanga sa kanya. Napaisip pa nga siya kung nawala na ba ang kanyang alindog. Hindi niya alam, si Jude ay nagmula sa isang pambihirang pinagmulan at nakilala ang maraming babaeng mas magaganda kaysa sa kanya. Bukod dito, hindi siya kasing ganda ni Hana na naging kaluluwa ng artifact ni Alvin. Huminga ng malalim si Meyer upang pakalmayan ang kanyang galit. Nagpasya siyang huwag ng mag-aksaya pa ng oras at sinimulang unawain ang batas ng oras. Samantala, ang ilang kalahok ay nagpatuloy sa pag-aaway dahil sa mga blok ng bato at ang ilan sa kanila ay nagsimulang maunawaan ang batas ng panahon. Matapos ang isang araw at isang gabi, sa wakas ay nabawi na ng Time Valley ang katahimikan nito. Nakaupo na ang lahat sa kani-kanilang blok ng bato. Si Alvin na nakaupo sa pinakamataas na blok ng bato ay mukhang kalmado. Gayunpaman, sa loob-loob niya, siya ay nalilito. Dahil nakaupo sa pinakamataas na punto, natural lang na nauuna ang kanyang pag-unlad sa iba dahil mas malinaw niyang nararamdaman ang agos ng oras kaysa sa iba. Bukod dito, siya ang unang nagsimulang maunawaan ang batas ng oras. Ang batas ng panahon ay mahiwaga at mapanlinlang.
Maaari itong maging mabilis, maaari itong maging mabagal, at maaari pa nga itong huminto. Ito marahil ang epekto ng fundamental na kalaliman ng batas ng panahon, ang kalaliman ng elemento ng panahon. Ang oras ay mabilis lumilipez. Walang sino man ang makakatakas mula sa mga kamay ng oras. Marahil, ang isang Emperor-grade celestial weapon tulad ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay maaaring makapagpabagal ng oras ng ilang sandali, ngunit wala itong paraan upang baligtarin o pigilan ang oras. Ang 100 taon o 1000 taon ay maaaring lumipas sa isang pag-iisip. Isang pag-iisip, isang siklo. Si Alvin ay labis na nalubog sa pag-unawa sa batas ng oras kaya't wala na siyang pakialam sa kanyang paligid. 3028. Hindi man lang alam ni Alvin ang kaguluhang dulot ni Jude kanina. Lubos siyang nalubog sa pag-unawa sa batas ng panahon matapos niyang palawakin ang kanyang banal na kamalayan upang protektahan ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, kasama si Alvin, mayroong mahigit 40 katao na nakakaintindi sa batas ng oras. Maituturing silang pinakamalakas na kalahok sa mga nakapasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Ang iba pang wala sa Celestial Lord Temple ay patay na o kaya'y pag-alagala at nagpapatayan habang hinihintay ang pagbukas ng labasan ng ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Bago pa man bumukas ang labasan, maaari pa rin silang magpatuloy sa pagpatay para makakuha ng mga puntos. Samantala, isang figure ang lumulutang sa ibabaw ng tinunaw na lava sa paanan ng isang pumuputok na bulkan. Bulong niya sa sarili, kumusta na kaya sina Brother Darfield at Henry? Hawak ng gwapong binata ang isang sibat na 7 talampakan ng haba, at mukhang pagod na pagod siya. Puno ng punit ang kanyang damit. Halatang nanalo siya sa isang labanan. Kung nandito lang si Alvin, mabilis niyang makikilala ang gwapong binata bilang si Jovan. Isa siyang mabuting kaibigan ni Alvin na nakilala ni Alvin sa gitnang lugar pagkatapos niyang umalis sa hangganan. Ngumiti si Jovan habang tinitingnan ang kanyang accumulative points jade na naglalaman ng 11 puntos. Sa wakas ay nakaipon na ako ng mahigit 10 puntos. Bagamat nakaipon na si Jovan ng mahigit 10 puntos, hindi siya nadala sa Celestial Lord Temple. Ito ay dahil huli na ang lahat ng makaipon siya ng mga kinakailangang puntos. Bukod kay Jovan, maraming kalahok ang huli nang nakapag-ipon ng mga kinakailangang puntos at hindi rin nadala sa Celestial Lord Temple. Sa sandaling ito, ang mga kalahok sa labas ng Celestial Lord Temple ay nagpatuloy sa pagpatay, walang kamalay-malay na isang grupo ng mga tao ang nagkaroon ng di inaasahang engkwentro sa isang lugar na tinatawag na Celestial Lord Temple. Gayunpaman, hindi lahat ng nasa Celestial Lord Temple ay piniling sumailalim sa mga pagsubok. Sa halip, pinili nilang manatili sa isang ligtas na silid dahil sa palagay nila ay hindi sila sapat na malakas upang makaligtas sa mga pagsubok. Bukod dito, ang ilan sa kanila ay nagawa lamang makapasok sa Celestial Lord Temple dahil sa tulong ng iba. Si Henry na nakatanggap ng tulong ni Alvin upang makakuha ng 10 puntos ay isang halimbawa nito. Ang ganitong gawain ay itinuturing na pandaraya. Samantala, si Henry ay naglilinang sa isang ligtas na silid sa Celestial Lord Temple. Nakahinga siya ng maluwag habang iniisip ang sarili, kumusta na kaya si Brother Darfield? Malamang ay umalis na siya sa kanyang silid at naglakas loob na pumasok sa Celestial Lord Temple. Magiging madali para sa kanya na mabuhay gamit ang kanyang lakas. Lingid sa kanyang kaalaman, hindi lamang nakaligtas si Alvin, kundi nagagawa rin niya ang lahat ng pinakamahusay na nagawa niya sa lahat ng pumiling pumasok sa Celestial Lord Temple. Sa gitna ng Scaling Cloud Lake kung saan matatagpuan ang portal patungo sa ibabang realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Jin Myung. Isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin, na nakakuha ng atensyon ng ilang tao. Sa sandaling ito, karamihan sa mga taong naruroon ay manhid na sa mapanglo na mga sigaw na paminsan-minsang umaalingaw-ngaw sa hangin. Tutal, marami sa mga kalahok mula sa iba't ibang puwersa ang namamatay araw-araw sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Si Clarence, ang emperador ng supporting Fall Nation, ay paminsan-minsang sinusuri ang mga pangalan sa scoreboard upang hanapin ang pangalan ng kanyang anak na si Jin Yong. Sa sandaling ito, nawala na ang pangalan ni Jin Yong sa scoreboard.
Nangangahulugan ito na ang kanyang anak ay malamang na namatay sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Nagluluksa pa rin siya sa pagkawala ng kanyang pinakamatalinong anak nang may umalangaw-ngaw na bulala sa hangin. May pagbabago sa tuktok ng scoreboard. Lahat, kasama na si Clarence, ay agad na napalingon sa scoreboard. Jude. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Clarence nang makita niyang umangat ang pangalan ni Jude, pumalit kay Tracy. Lumipat ang kanyang mga mata sa ibaba ng pangalan ni Jude at nakita niyang bumaba si Alvin mula pangalawa patungo sa pangatlong pwesto. Naging hindi maganda ang kanyang ekspresyon nang makita ito. Hindi lamang niya nawala ang kanyang anak, kundi bumaba pa si Alvin sa pangatlong pwesto. Aalis na sana siya nang tingin nang biglang tumaas muli ang pangalan ni Alvin sa pangalawa, na nagpabagsak kay Tracy sa pangatlong pwesto. Nang makita ito, namula ang ekspresyon ng dalawang elder mula sa Meyer clan. Paano nangyari ito? Naghiyawan ng lahat nang makuha ng dalawang maitim na kabayo ang unang dalawang pwesto sa scoreboard. Hindi nagbago ang nangungunang tatlong ranggo ng matagal na panahon. Sino ang mag-aakala na magkakaroon ng malaking pagbabago sa oras na ito? Bumaba si Tracy mula sa unang pwesto patungo sa ikatlong pwesto ng ganoon lang kabilas. Sina Jude at Alvin ay mga cultivator na walang sekta mula sa Thousand Nation Territory. Kailan pa sila nagkaroon ng ganito kagaling na mga cultivator na walang sekta doon? Tunay na pambihira ang dalawang cultivator na walang sekta na ito. Mas marami silang nakamit kaysa sa nakamit ng sinumang cultivator na walang sekta noon. Tama, ang dalawang cultivator na walang sekta na sumasakop sa dalawang nangungunang pwesto ay walang katulad sa kasaysayan ng Southern Heaven Ancient Realm. Lumipas ang kalahating buwan sa isang kisap mata lamang. Ang kawalan sa itaas ng gitna ng Scalan Cloud Lake ay umalangaw-ngaw bago lumitaw ang isang tarangkahan. Nang makita ito, maraming taong naghihintay ang nagsimulang sumigla. Anumang oras ay lalabas na sila. Lumitaw na ang daan patungo sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Parang 30% na lang ng mga kalahok ang natitira ngayon. Nakakalungkot. Di nagtagal, maraming tao ang nagsimulang mag-usap tungkol sa pagkamatay ni Carl, Jimiel, Yuan, at Riker. Ang kanilang pagkamatay ang pinakanakakagulat sa lahat ng mga kalahok na namatay sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Sina Carl at Jimiel ang kani-kanilang mga henyo ng kanilang mga angkan sa ika-7 baitang. Si Yuan din ang unang henyo na lumitaw sa kanyang sekta sa ika-8 baitang. Panghuli, si Riker ay isang elder mula sa isang sekta sa ika-8 baitang na sadyang pinigilan ang kanyang cultivation base upang makapasok siya sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Dahil apat sa kanila ang nakaintindi ng dalawang lalim mula sa isang batas, walang duda na sila ay medyo makapangyarihan. Sa katunayan, hindi dapat maging mahirap para sa kanila na makapasok sa top 10 gamit ang kanilang lakas. Sa kasamaang palad, hindi lamang sila hindi nakapasok sa top 10, kundi patay na rin sila. Apat na tao na nakaunawa ng dalawang lalim mula sa isang batas ang namatay sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa pagkakataong ito. Ito ay hindi pa naganap. Sina Carl, Jimiel, Yuan, Riker. Sila ay ilan sa mga pinakasikat na peak overarching heavenly supreme celestial sa mga rehiyong nasa ilalim ng kontrol ng Profound Nether Mansion. Walang sino man ang umaasa na mamamatay sila sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Sino kaya ang pumatay sa kanila? Si Jude. Si Alvin. Si Tracy. O baka naman dahil lang sa pinagsama-samang puwersa ng iilang tao. Sino ang nakakaalam? Ilang puntos lang ang layo ni Alvin kay Jude samantalang si Tracy ay kulang ng halos 100 puntos. Masyadong maliit ang pagitan ng mga puntos. Napakaliit din ng mga puntos na agwat pagkatapos ng ika-4 na ranggo. Mahirap talagang sabihin kung sino ang pumatay kay Carl at sa iba pa. Marahil, pinatay sila ng isang grupo ng mga tao. O maaari rin silang namatay sa pagtatangkang makakuha ng mga kayamanan o mga di inaasahang engkwentro, at ang kanilang mga puntos ay ibinigay sa mga pinalad na mapunta sa malapit. Posible rin naman yan. Sa sandaling ito. Swoosh! 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 Isa-isa, nagsimulang lumitaw ang mga figure sa tarangkahan.
Ramdam ng mga may mas malakas na cultivation base ang malakas na puwersang nagpapadala sa mga tao papunta sa gateway. Ang grupo ng mga taong bigla na lang lumitaw ay naglilibot ng tingin na may kalituhan, halatang nalilito. Sa katunayan, tila ba nawalan sila ng mga alaala at hindi alam kung paano sila nakaalis sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Ang grupong ito mismo ang mga taong pumasok sa Celestial Lord Temple. Nasaan ako? Paano ako napunta rito? Hindi ba't nasa gitna ako ng bundok ng nyebe? Anong nangyayari? Bakit ako pinaalis? Parang may nakalimutan ako. Anong nangyayari? Samantala, si Alvin na tumitingin sa paligid ay nakakita ng isang figure na pamilyar sa kanya sa gitna ng mga taong ito. Henry. 3,029. Naguluhan din si Alvin. Bigla siyang lumitaw sa gateway sa gitna ng Scaling Cloud Lake. Naalala niya ang pagkasalubong niya kay Carl mula sa Simakla na nasa ika-7 baitang. Matapos patayin si Carl, nakaipon siya ng mahigit 10 puntos sa kanyang accumulative point Jade, ngunit hindi niya matindaan kung ano ang nangyari mula noon. Ang alam lang niya ay bigla siyang pinalabas mula sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Naaalala ko pagkatapos kong patayin si Carl, mayroon akong 11 puntos sa aking accumulative point Jade. Instinktong tiningnan ni Alvin ang kanyang accumulative point Jade. Ito. Nagulat siya nang matuklasan niyang nakaipon na siya ng 286 na puntos sa kanyang accumulative points Jade. Dahil nagsimula siya sa 1 puntos, nangangahulugan ito na nakaipon na siya ng 285 puntos mula sa ibang tao sa 1 punto. Sa 285 puntos na naipon ko, 10 puntos lang ang kaya kong ikwenta. Saan nanggaling ang natitirang 275 puntos? May problema ba sa accumulative points Jade ko? Kahit gaano pa kahirap hanapin ni Alvin ang mga puntos sa kanyang memorya, hindi pa rin niya matukoy kung saan nanggaling ang mga puntos. Sa sandaling ito, unti-unting bumabalik sa dati ang mga katinoan ng mga tao sa paligid ni Alvin. Gayon din, nagulat sila nang makita ang kanilang mga punto. Kailan pa ako nakaipon ng ganito karaming puntos? Natatandaan kong 12 puntos lang ang meron ako. Ako rin. Naaalala kong mayroon akong 11 puntos, pero ngayon, mayroon na akong 23 puntos. Pareho lang ang mga punto ko. Pero, parang may nakalimutan ako. Ako rin. Naisip ni Alvin sa sarili, parang may nakalimutan din ako. Sa sandaling ito, isang kulay abong figure ang nagsimulang tumingin sa paligid. Ang kanyang ekspresyon ay tila medyo natataranta. Siya ay walang iba kundi si Jude, ang henyong cultivator na walang sekta mula sa East Ming Nation. So si Jude pala yan. Siya si Jude, ang henyong cultivator na walang sekta na nangunguna sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Wala pa ba talaga siyang 100 taong gulang? Wala pa siyang 100 taong gulang, at nagawa niyang mauna sa pwesto. Umasa ba siya sa lakas niya o swerte lang talaga? Ano man iyon, hindi nito binabago ang katotohanan na siya ang nanalo. Sa sandaling ito, si Jude ang naging sentro ng atensyon ng lahat. Ang grupo ng mga taong lumabas sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay tumingin sa scoreboard at nagulat nang makita ang pangalan ni Jude sa itaas. Samantala, walang pakialam si Jude sa atensyon. Namumutla ang kanyang mukha habang bumubulong sa sarili nang may pag-aalala sa isang boses na tanging naririnig lamang niya, Sister Hannah. Nasaan siya? May nangyari ba sa kanya habang nasa ibabang kaharian kami ng Southern Heaven Ancient Realm? Medyo sigurado akong nawala ang ilan sa aking mga alaala. Hindi ko matindaan ang ilang mga bagay. Paano ako nakakuha ng 288 puntos? Naaalala ko noong huling beses na tiningnan ko, 14 na puntos lang ang mayroon ako. Wala akong maalala sa sumunod na nangyari. Naguguluhan at nalilito pa rin sina Alvin at ang iba pang mga kalahok ng umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Jackie, ang nakatatanda mula sa Sawyer clan. Hindi mo kailangang magpanik. Ang pinagdadaanan mo ngayon ay nangyari na rin sa iba noon. Ito ay dahil sa isang hindi inaasahang engkwentro sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm.
Ang mga makakatagpo ng hindi inaasahang engkwentrong ito ay mabubure ang mga alaala na may kaugnayan dito. Nagulat din ang mga nauna sa iyo nang matuklasan nilang tumaas ang kanilang mga puntos at natuklasan nilang mayroon silang mga bagong spatial rings, ngunit wala silang mga alaala na nakuha ang mga puntos o spatial rings. Bukod dito, ang ilan sa kanila ay naunawaan pa ang batas ng oras kahit na wala silang maalala tungkol dito. Nang marinig nila ang huling pangungusap ni Jackie, nagliwanag ang mga mata ng mga kalahok na pumasok sa Celestial Lord Temple. Ang batas ng panahon. Ang batas ng panahon ang pinakamahiwaga at pinakamalalim na batas sa apat na kataas-taasang batas. Malaking pakinabang sana kung tagang mauunawaan nila ang batas ng panahon. Ang batas ng oras. Biglang lumitaw sa isip ni Alvin ang mga impormasyon tungkol sa batas ng oras. Mga putol-putol na eksena ng pagbagal, pagbilis, at paghinto ng oras ang lumitaw sa kanyang isipan. Iyan ang batas ng oras. Sa sandaling ito, isang parang batang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin. Nako, may ilang formation sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm na nagbure ng ilan sa mga alaala mo. Hayaan mong ikwento ko ang mga ito para sa iyo. Ito ay walang iba kundi ang Chaos Divine Earth. Sa sandaling ito, isang malambing na boses ng isang babae ang umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin. Pakiusap, bigyan mo ako ng pabor at ipaalam mo kay Little Finn na ayos lang ako. Nawala rin niya ang ilan sa kanyang mga alaala. Sigurado akong sabik na sabik siyang matuklasan ang bigla kong pagkawala sa kanyang karagatan ng kamalayan. Sino ka? Nabigla si Alvin nang marinig ang boses ng isang kakaibang babae sa kanyang isipan. Lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon. Bakit may ibang presensya sa kanyang dagat ng kamalayan? Ang dagat ng kamalayan ang siyang kinaroroonan ng kanyang kaluluwa, at ito ay patuloy na pinuprotektahan ng malalim na banal na metal. Walang makakalampas sa malalim na banal na metal. Nako, hindi mo kailangang mag-alala. Pagkatapos kong magsalita, malalaman mo rin kung sino siya. Ikaw naman, girl, huwag kang mag-alala. Kakausapin niya ang lalaking iyon, si Jude, para sa iyo pagkatapos kong sabihin sa kanya ang nangyari, nakakapagpakalmang sabi ng Chaos Divine Earth. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng Chaos Divine Earth. Samantala, natahimik ang babae matapos siyang pakalmayan ng Chaos Divine Earth. Nako, pagkatapos mong makaipon ng 11 punto sa pamamagitan ng pagpatay kay Carl, kinausap ka ng Southern Heaven Celestial Lord. Pagkatapos, isang gumagabay na puwersa ang nagdala sa iyo sa isang lugar na tinatawag na Celestial Temple Lord. Sa paglalakbay patungo sa Celestial Lord Temple, nakilala mo ang batang iyon, si Henry, at iniligtas mo siya. Sinimulan ng Chow Divine Earth na isalaysay ng detalyado ang nangyari matapos mawala ang alaala ni Alvin. Kaya pagkatapos kong mapatay si Carl, pinatay ko rin sina Jimiel at Yuan. Tulad ni Carl, dalawa sa kanila ang nakaunawa rin ng dalawang lalim mula sa isang batas. Samantala, si Jude ay nagmula sa Divine Offering Land. Si Hannah ay dating kaluluwa ng artifact ng isang kilalang Devata artifact at pinili niya akong maging kanyang Panginoon sa pamamagitan ng pagiging kaluluwa ng artifact ng Seven Orifices Exquisite Sword. Kapalit noon, nangako akong ipaghihiganti ang kanyang dating Panginoon hanggat nararapat ito sa taong pumatay sa kanyang dating Panginoon. Bagamat nalaman ni Alvin ang nangyari, nakaramdam siya ng paglayo sa mga alaala dahil nakalimutan na niya ang mga ito. Kahit noon, hindi niya pinagdudahan ang katotohanan ng Chaos Divine Earth dahil nagtiwala siya rito. Bukod dito, matapos niyang suriin ang kanyang spatial ring, ang mga bagay na naroon ay tumutugma sa mga salita ng Chaos Divine Earth. Nagawa ko pang angkinin ang pinakamagandang lugar para maunawaan ang batas ng oras sa isang lugar na tinatawag na Time Valley. Nandito si Henry kasama natin dahil tinulungan ko siyang makaipon ng 10 puntos para makapasok sa Celestial Lord Temple. Siguradong nakaligtas siya dahil hindi siya umalis sa ligtas na silid sa Celestial Lord Temple. Habang iniisip ang mga bagay na ito, agad na lumingon si Alvin kay Henry. Nagkataon na papunta sa kanya si Henry. Nagtatakang nagtanong siya, kapatid na Darfield, naaalala kong iniligtas mo ako. Gayunpaman, ang natatandaan ko lang ay nag-usap tayo bago mo ako iniligtas. Pagkatapos noon, wala na akong ibang maalala.
Alam mo ba kung ano ang nangyari pagkatapos noon? Kahit alam ni Alvin ang nangyari, wala siyang balak sabihin kay Henry. Mas mabuti pang walang makaalam nito. Jude. Inilipat ni Alvin ang kanyang mga mata kay Jude na may hindi magandang ekspresyon sa mukha. Mukhang labis na nalungkot at nababagabag si Jude kahit na siya ang nangunguna sa scoreboard. Siguro natuklasan niya ang pagkawala ni Hannah. Hindi ko inaasahan na manggagaling siya sa Divine Offering Land at magkakaroon pa ng Emperor-grade celestial weapons at Devata artifacts. Natural lang, alam lang ni Alvin ang mga bagay na ito dahil sa paalala ng Chaos Divine Earth. 3,030. Matapos matuklasan ang nangyari, sa wakas ay naunawaan ni Alvin kung bakit gusto ng boses ng babae sa kanyang isipan na ipaalam niya kay Jude na maayos lang ito. Jude. Nagpadala ng mensahe si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Naguguluhan si Jude habang ibinabahagi ni Alvin ang nangyari noong sila ay nasa mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Temple. Mula nang malampasan nila ang unang pagsubok sa Celestial Lord Temple hanggang sa pag-alis ni Hannah sa dagat ng kamalayan ni Jude at pagpasok sa dagat ng kamalayan ni Alvin at ang mga nangyari pagkatapos, ikinwento niya ang lahat ng detalyado. Upang patunayan ang katotohanan ng kanyang mga salita, binanggit din ni Alvin ang purong pandepensang Royal Grade Celestial Weapon na ginamit ni Jude sa Celestial Lord Temple at ang Devata artifact na ginamit niya sa Time Valley. Sa katunayan, ang espadang ginamit ni Jude sa Time Valley ay isang Devata artifact. Bagamat isa lamang itong primitive Devata artifact, ang mga kapangyarihan nito ay kapantay ng isang Emperor-grade Celestial Weapon. Gamaan ang ekspresyon ni Jude. Hindi na niya pinagdudahan ang mga salita ni Alvin. Dahil dito, sina Alvin at Jude lamang ang nakakaalam tungkol sa Celestial Lord Temple, lahat, kasama na si Tracy, ay walang maalala at walang maalala. Samantala, tiningnan ni Tracy ang kanyang accumulative points Jade bago niya tiningnan ang nangungunang 3 pangalan sa scoreboard. Nakaipon na ako ng 232 puntos, pero hindi pa rin ako nangunguna. Unang pwesto, si Jude na may 278 puntos. Pangalawang pwesto, si Alvin na may 286 na puntos. Kumunat ang noo ni Tracy. Hindi pa niya naririnig ang 2 pangalang ito noon. Halatang hindi sila kilala sa Profound Nether Mansion. Nagulat at naguluhan siya na nagawang makuha ng 2 hindi kilalang binata ang nangungunang 2 pwesto sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa sandaling ito, nilapitan ng 2 nakatatanda mula sa Meyer clan si Tracy at binati siya, pangalawang binibini. Hindi lamang si Tracy ay isang henyong disipulo ng Meyer clan, kundi siya rin ang nag-iisang anak na babae ng pinuno ng clan. Isa siyang babaeng kayang makipaglaban sa mga kalalakihan. Isa sa mga elder mula sa Meyer clan ang nagtanong, pangalawang binibini, hindi mo talaga matindaan kung ano ang nangyari. Ang natatandaan ko lang ay kung paano ako nakaipon ng 12 puntos. Kung ano ang nangyari pagkatapos, wala akong maalala. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na hindi ako mapapabilang sa unang pwesto kahit na nakaipon ako ng 232 puntos, buntong hininga ni Tracy habang umiiling. Tiningnan niya muli ang 2 pangalan sa itaas ng scoreboard at nagtanong, mga elder, mayroon ba kayong nakakakilala sa 2 nasa itaas na pwesto? Pangalawang binibini, si Jude ay kumakatawan sa East Ming Nation, at si Alvin ay kumakatawan sa Supporting Fall Nation. Pareho silang mga cultivator na walang sekta, sagot ng isa sa mga elder. Pangalawang binibini, hindi sila mga ordinaryong cultivator na walang sekta. Hindi lang sila nasa pinakamataas na ranggo, kundi pareho pa silang hindi umabot sa edad na 100. Sabi ng isa pang nakatatanda. Ano? Hindi pa nga sila umaabot sa edad na 100. Bahagyang nagulat si Tracy sa sinabi ng unang elder, ngunit labis siyang nabigla nang marinig niya ang mga salita ng pangalawang elder. Hindi lamang sila mga hindi kilalang cultivator na walang sekta, kundi mga wala pang 100 taong gulang pa sila. Jude. Sinundan ni Tracy ang tingin ng karamihan at nakita niya si Jude. Pagkatapos, sinuri niya ito gamit ang kanyang banal na kamalayan. Sa katunayan, hindi pa nga siya 100 taong gulang. At si Alvin. Pagkatapos, inilipat ni Tracy ang kanyang tingin kay Alvin.
Gayon din, natuklasan niya na ito ay mas bata pa sa 100 taong gulang. Napansin ni Alvin na may sumubok sa kanya gamit ang kanilang banal na kamalayan. Nang tumangala siya, nakita niya si Tracy na nakatitig sa kanya. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ng Chaos Divine Earth. Ang babaeng ito ay si Tracy. Si Tracy. Nauna nang nagsalita ang Chaos Divine Earth tungkol sa kanya. Sinubukan niyang humingi ng pabor dito noong nasa Time Valley sila at sumuko na matapos siyang baliwalain nito. Base sa ekspresyon ng mukha niya, hindi niya ako naaalala. Nang magtama ang kanilang mga mata, nahal ata ni Alvin na nakatingin ito sa kanya na parang isang estranghero. Ang mga kalahok na lumabas, mangyaring bumalik sa puwersang kinakatawan ninyo. Muling umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Jackie, isang elder mula sa Sawyer clan. Isa-isa, bumalik ang mga kalahok sa kani-kanilang puwersa. Sina Alvin at Henry ay bumalik sa supporting Fall Nation samantalang si Jude ay bumalik sa East Ming Nation. Binabati kita, Alvin. Binati ni Clarence, ang emperador ng bansang sumusuporta sa pagbagsak, si Alvin nang may mapang-akit ng ngiti sa kanyang mukha. Tila pansamantala niyang nakalimutan ang pagkamatay ng kanyang anak na si Jin Yong. Binabati ka rin, Henry. Nakapasok ka sa nangungunang daan, nakangiting sabi ni Clarence habang nakatingin kay Henry. Parang hindi ko mahanap ang pangalan ng pang-apat na prinsipe. Naisip ni Henry sa sarili habang tinitingnan ang mga pangalan sa scoreboard. Dahil wala ang pangalan ni Jin Yong sa scoreboard, isa lang ang ibig sabihin nito, namatay si Jin Yong sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Napabuntong hininga siya habang palihim na nakatingin kay Clarence. Patay na si Jin Yong, mahinang ungol ni Clarence matapos maramdaman ang tingin ni Henry. Nakikiramay po ako sa inyong pagkawala, kamahalan, sabi ni Henry. Samantala, nagtipon ang mga tao sa paligid ni Clarence upang batiin siya matapos bumalik si Alvin sa kanyang tabi. Binabati kita, Emperador Lawson. Emperador Lawson, napakaswerte mo talaga na makakapag-recruit ka ng isang napakalaking talento. Walang duda na gagantimpalaan ka ng malaki. Pangalawang pwesto. Emperador Lawson, dahil sa kahangahangang resulta, tiyak na iinggit ang lahat sa iyong mga gantimpala. Makikita ang bakas ng inggit sa mga mata ng mga taong lumapit upang batiin si Clarence. Ang ilan sa kanila ay isinusumpa pa nga siya sa loob-loob dahil sa kanyang swerte. Tutal, ang 3 sekta at 2 angkan ay bukas palad na gagantimpalaan ang mga pangkat ng mga kalahok na may pinakamataas na ranggo. Kung mas mataas ang ranggo ng mga kalahok, mas malaki ang magiging gantimpala. Dahil si Alvin ay nasa pangalawang pwesto, ang mga gantimpala ni Clarence ay pangalawa lamang sa emperador ng bansang Silangang Ming. Ang emperador ng bansang Silangang Ming, natural, ang magkakaroon ng pinakamahusay na gantimpala dahil si Jude ay nasa unang pwesto sa ibabang kaharian ng sinaunang kaharian ng Timog Langit. Jude, hindi mo talaga ako binaygo. Ngumiti ng abot tenga ang emperador ng East Ming Nation habang sinasalubong si Jude ng bukas palad. Halatang tuwang-tuwa siya. Gulat pa rin siya na nauna si Jude. Bagamat alam niyang makapangyarihan si Jude, hindi niya inaasahan na makapasok si Jude sa top 10, lalo na ang unang pwesto. Samantala, nagtipon din ang mga tao sa paligid ni Tracy na nasa 3 pwesto upang batiin siya. Hindi rin nila nakalimutang purihin siya. Binabati kita, Binibining Meyer, sa 3 pwesto. Sa tulong ng 3 sekta at 2 angkan at ng iyong likas na talento, magiging madali para sa iyo na makapasok sa Profound Nether Mansion at makagawa ng mga kamangha-manghang gawa. Binabati kita, Binibining Meyer. Walang pakundangan na tumango si Tracy nang makaharap sa mga salitang pagbati at pambobola. Nanatili ang kanyang tingin kay Alvin at Jude, ang duo na lumampas sa kanya at nakakuha ng nangungunang 2 ranggo. Sa sandaling ito, isang matandang lalaking nakaabong damit na nakatayo sa gitna ng karamihan ang nagpalipat-lipat ng tingin kina Jude, Alvin, Tracy, at sa iba pang mga kalahok. Sino sa kanila ang pumatay kay Carl? Siya ay walang iba kundi ang dakilang matatanda ng Sima clan, si Fabian. Hinahanap niya sa mga kalahok ang taong pumatay sa kanyang minamahal na apo, si Carl. Gayon din, ang mga tao ng Dorian clan ay nakatingin sa mga kalahok upang hanapin ang taong pumatay kay Jimiel.
Hinahanap din ng mga pumatay sa kanila ang mga sektang nasa ikawalong baitang na kinabibilangan nina Yuan at Riker. Sino ang pumatay kay Yuan? Sino ang pumatay kay Elder Riker? Sa sandaling ito, dumagundong ng malakas ang boses ni Fabian sa gitna ng Scalan Cloud Lake habang idineklara niya, kahit sino ka pa, kung mabibigyan mo kami ng mga pahiwatig tungkol sa taong pumatay sa apo kong si Carl, ako, si Fabian, at ang Sima clan ay may utang na loob sa iyo. Nagulat ang lahat sa biglaang pagsigaw ni Fabian. Hindi nagtagal ay muli silang nagulat. Sinundan ng mga tao mula sa ikapitong baitang na Dorian clan ang mga yapik ni Fabian at nagpahayag, kung sino man ang makapagbibigay sa amin ng mga pahiwatig tungkol sa taong pumatay kay Jimiel, ang Dorian clan ay magkakaroon din ng utang na loob sa inyo. Hayagan na ipinahayag ng dalawang angkan ang kanilang determinasyon na hanapin ang mga pumatay dahil sina Carl at Jimiel ay hindi ordinaryong mga disipulo ng mga angkan. Sila ang kanilang pinakamatalinong mga disipulo. Isang malamig na sungoat ang umalangaw-ngaw sa hangin sa sandaling ito, agad na nilunod ang lahat ng boses na naririnig. Nanlamig ang lahat. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.